Ang mga bituin ay di namamatay. Muling isinilang ang dragon. Mababasag muna bago muling tatayo. Pangibabawan ang kalangitan. Muli na naman ang panaginip na ito. Malapit nang maalis ang tatak. Kuya Chen, sabi mo lang kanina na maaalis na ang tatak. Baka naman may sinaunang pamana ka talaga sa loob mo. Magiging malakas akong mandirigma. Poprotektahan kita habang buhay. Kuya Chen, napakabuti mo. Makakatulong ang alak na ito sa pagbangon mo. Pinainom ka ni Warner. Nahihilo ang ulo ko. Ang alak na ito. Dakilang nakatatanda. 3 taon kang sinamahan ni Linwan. Para lang hintayin na maalis ang tatak mo. Isuko mo ang lakas ng dragon ng bituin. Warner, mahal na mahal kita, paano mo nagawa? Mahal mo ako, karapat-dapat ka ba? Si Murong Han ang tunay kong bagay. Sa 6 na taong gulang, nagsanay na siya sa pakikipaglaban. Martial master na siya sa edad na siyam. Isa sa 4 na dakilang henyo ng sekte ng espada ng Taiksu. At isang hadlang na hindi mo kayang basagin sa isang espada. Kung mahal mo ako, gamitin mo ang lakas ng dragon ng bituin para gisingin ako. Bakit nitong mga nakaraang taon ay pakunwari ka lang? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Isuko mo ang dragon ng bituin. Pinatay ako ni Lin Zenshan. Kung hindi ako mamamatay, paluluhurin ko kayong lahat sa harap ko para magmakaawa. Sandali, iligtas mo muna ang buhay niya. Pagkaraan ng 3 buwan ang pagtitipon ng angkan. Gusto kong makita niya mismo na gamit ko ang kanyang lakas ng dragon ng bituin. Pumasok sa sekte ng espada ng Taiksu. Ang kahihiyan ni Linwan ngayon. Babawi ako ng libo-libong ulit. Ang mga bituin ay di mawawaglit. Muling isinilang ang dragon. Linwan. Chenner, 3 araw kang walang malay. Palagi mong sinisigaw ang pangalan ni Linwan. Baka ang sugat mo ay dahil sa kanya. Ina. Wala lang, panaginip lang. Mula ngayon, hindi mo na pwedeng tawagin ng direkta ang pangalan ni Linwan. Noong 2 araw ang nakalipas, nagising ang kanyang 5 antas na dugo. Nakabukas pa siya ng isang banal na meridyano. Pumasok sa antas ng Martial Master. Inihayag niya sa pagtitipon ng angkan na siya ang mamamahala sa angkan ng Lin. At magiging bagong pinuno ng angkan. Gusto niyang pangibabawan ang angkan ng Lin. Kahibangan. Ina, nasaan tayo? Hindi ito ang ating pangunahing tahanan. Pagbalik ni Young Master Linwan, pinalayas niya kami mula sa pangunahing tahanan at dinala sa silid-imbakan ng kahoy. Kung talagang hahayaan mo siyang humalili, wala ni isang balita tungkol sa iyong ama. Kung narito siya, sino ang mga ngahas na apihin kami? Linwan, sobra ka na. Linwan, ang pangalan ng batang Panginoon. Ay bagay ba sa isang pangkat ng mga langgam na tulad ninyo na sumigaw? Ang may matirhan ay isa ng biyaya. At nangangahas pa kayong mag-ingay. Lin Hugh, ano ang pakay mo rito? Ano ang ginagawa mo at kinukuha mo ang espada? Lin Hugh. Ito ang tanging alaala na iniwan ng ama ni Chen para sa kanya. Nakaluluhang pakiusap, iwan mo na ang espada. Lin He. Iniisip mo pa ring mapipiga ako ni Lin Yuntian. Sinasabi ko sa inyo. Matagal nang patay si Lin Yuntian. Ang espadang ito ay maaaring ialay kay Family Head Linwan. Karangalanan niyo iyan. Nagising na ang 5 antas na dugo ni Miss Linwan. Siya na ang batang pinuno ng angkan ng Lin. Mula ngayon, lahat sa angkan ng Lin ay nasa kanyang pasya. Ang mga buhay niyo, iwan ang espada at maglaho. Ina, Lin Hugh, tumigil ka. Ikaw na basurang iyan, may lakas ka pang galawin ako. Maniwala ka o hindi, papatayin kita. Lin Hugh, para sa iyo ang espada. Pero tandaan mo, darating din ang araw. Ako mismo ang kukuha balik ng lahat ng sa akin. Babalik ko ng daang ulit, haha. Ikaw lang. Isang basurang hindi maalis kahit ng tatak. May gana ka pang magsalita ng mayabang. Iyon huwag mo na akong asarin. Gagawin ko kayong mamamatay na walang libingan. Chenger, ayos ka lang ba? Ina, ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala, ilang araw lang. Walang makakataka sina Lin Hu at Linwan. Kung hindi dahil sa longyo na ito, patay na sana ako noon. Hindi kaya.
Ano ito? Ang nakatago sa Dragon Jade ang tunay na pinagmulan ng lakas ng dragon ng bituin. Puro balat lang ang nakuha nila. Ang Dragon Jade ay 2 beses lang makakagamit ng lakas ng paglunok bawat araw. Kapag naubos, kailangan ng 12 oras para makabawi. Ang siyam na pagbabago ng bituin ay isang banal na teknik na likha ng matandang ito. Pildoras na panlinis ng buto. Tutulungan kitang buwing muli ang mga ugat ng lakas mo. Lin Zenshan, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Batang Panginoon. Nagising ka na. Ipinagbili ng may bahay ang Longfeng Pendant. Kapalit nito ay ang Dragon Teacher Pill. Inumin mo agad. Ano raw ang sinabi mo, Longfeng Pendant? Ina. Tiyak na hahanapin ko si Ama. Ang Longfeng Pendant ay pamana sa kasal na ibinigay kay Ina. Sa mga taong ito, wala ni anong balita kay Ama. Araw-araw na lang, umiiyak si Ina habang nakatitig sa Longfeng Pendant. Mas mahal pa niya ang Longfeng Pendant kaysa sa kanyang buhay. Batang Panginoon, ikaw ang pag-asa ni Madam sa hinaharap. Ako at ang asawa ko handang magsakripisyo ng lahat. Dapat kang magsanay ng mabuti. Para hindi masayang ang buong pag-aalaga namin sa iyo. Ako si Lin Chen ay sumusumpa. Ang mga nang-api sa akin ngayon. Balang araw luluhod sa harap ko at tatawag sa akin na Panginoon. Gagawin kong hindi na sila makabangon pang muli. Dugo sa dugo ang kabayaran. Batang Panginoon, pupunta muna ako para timplahan ka ng gamot. Sa ikalawang antas ng Fenshan Palm, may maliit na pag-unlad na ako. Ang isang suntok na ito, baka may lakas na 1,500 jin. Bagamat may agwat. Unti-unti naman itong lumiit. Bago ang pagtitipon ng angkan. Tiyak na malalampasan ko si Linwan. Batang Panginoon, masama ito. Alam ni Madam na pwede kang magsanay kapag naalis ang tatak. Kaya pumunta siya sa bahay ng Lin para humingi ng mga teknik sa pakikipaglaban. Pero ang mga tao sa Li family ay hindi lang tumangging magbigay. Pinahiya pa nila siya. Ngayon, 3 Shichen na siyang nakaluhod sa tarangkahan ng Li family. Pumunta na po kayo at tingnan nyo. Ano? Nakababatang kapatid, hanggang kailan mo balak lumuhod? Hindi ka ba nahihiya? Kuya, nagmamakaawa ako sa'yo. Jenner ay pamangkin mo sa ina. Bigyan mo na lang siya ng 1 o 2 teknik sa pakikipaglaban. Hindi ko itinatago sa'yo. Ang sabi na ng malaking pinuno na si Lin Zenshan. Sino pa sa Yanyang City ang mga ngahas tumulong kay Lin Chen? At saka, wala na siyang silbi. Ano pang saysay ng mga teknik? Walang pumapayag sa kasal mo kay Lin Yuntian. Pero nagmatigas ka pa rin. Ngayon, heto ka at humihingi ng saklolo sa akin. Kuya, nagmamakaawa ako sa'yo. Sa ngalan ng pagiging magkapatid natin. Ipinapangako kong hindi na kita guguluhin pa. Walang hiya. Mayroon akong isang sirang teknik dito. Kunin mo na at umalis ka agad. Huwag kang humarang sa tapat ng aming pintuan. Aalis na ako ngayon din. Ina. Jenner, itabi mo na agad yan. Iligtas mo na agad. Sa wakas, maaari ka nang magsanay. Bilis, magpasalamat ka sa iyong tiyuhin. Li Fu, hindi naman natin maitatawang hindi tayo magkadugo. Bakit mo pa kami kailangang hiyain ng ganito? Itong bagay na ito ay tinatawag ding kasanayan. Maaari ba itong pag-aralan? Bagay ang isang baldado sa isang siraring kasulatan. Ano pa bang kulang mo? Huwag kang masyadong kapal ng mukha. Humarang ka sa tarangkahan ng pamilya Liko. Madungisan na ang kapirasong bato, umalis ka. Darating ang araw na babalik ang tigre sa kabundukan. Sisiguruhin kong magkulay dugo ang kalahati ng langit. Balang araw, pagsisisihan nyo ito. Pagsisihan mo ito. Hindi ka na nga higit pa sa isang matandang asong nalalagasan ng ngipin. Pinapayuhan kitang ibaba ang buntot mo at magpakababa. Baka sakali, mabuhay ka pa ng ilang araw. Kung hindi, tiyak na ipapahamak ka ng dakilang nakatatanda hanggang mamatay kang walang maiiwang buo na katawan. Ngayong natanggal ko na ang selyo. At uminom pa ako ng Dragon Teacher Pill. Sa pag-angat ng antas ng pagsasanay. Parang libu-libong li ang nalalampasan araw-araw. Kailangan mo na namang mag-alala para sa akin. Idi mabuti. Nakita na rin ng langit ang katotohanan. Kung nalaman ng ama mo na natanggal na ang selyo mo, tiyak na matutuwa siya. Ina, huwag kang mag-alala. Kapag nagtagumpay ako sa pagsasanay, ibabalik ko ang espada. At isasama ko kayong bumalik sa pangunahing tahanan. Jenner, mag-ingat ka. Kahit saan man tayo tumira, pareho lang iyon. Basta ligtas ang pamilya, sapat na. Ina, malapit na ang pagtitipon ng angkan. Kailangan kong pabilisin ang pagsasanay ko. Napagdesisyonan kong pumunta sa kabundukan ng halimaw na hayop para magsanay. Kabundukan ng halimaw na hayop.
Napakadelikado roon. Jenner, huwag kang basta magsapalaran. Kahit natanggal mo na ang selyo. Kahit sa panlabas na bahagi pa lamang ng kabundukan ng halimaw na hayop. Ang pumasok sa yugto ng pagbubukas ng daluyan ay halos 9 na beses ng kapahamakan, 1 beses lang ang pag-asa. Kapag mas lumalim pa, kahit isang Martial King ay maaaring mamatay. Opo, batang Panginoon. Masyadong delikado para sa iyo ang pumunta sa kabundukan ng halimaw na hayop ngayon. Kapag may nangyari sa iyo, ano ang gagawin namin? Huwag kayong mag-alala. Ang mamamatay ay ibang tao. Para sa akin, doon ang pinakamainam na lugar para magsanay. Minsan na akong namatay. Kung walang lakas, hindi ka makababangon muli. Ano pa ang kaibahan niyan sa kamatayan? Ina, King huwag kayong mag-alala. Hanggang sa araw na makabalik ako. Wala nang mangahas na hamakin kayo. Ang Burning Heaven Palm at ang Star Shadow Step ay kapwa nakaabot na sa 2 antas. Iyan ang Silver Bellgrass. Sangkap yan para sa paglikha ng Marrow Cleansing Pill. Napakahalaga. Isang tangkay lang, hirap ng matagpuan. Ngayon, hindi ko inaasahang nakatagpo ako ng napakalaking bungkos nito. Kuya Feng. Talagang ang henyo ka sa pagtantya. Samantalahin natin habang nag-aaway pa ang pinuno ng pamilya at ang mga taong iyon. At palihim tayong pumasok sa yungib ng ahas. Nakakuha tayo ng mahigit 10,000 pilak na salapi. Hahaha. Natural lang yan. Kasama mo si Kuya Feng, hindi ka mapapahamak. Ito ang tinatawag na mantis na sumisilo sa sikada. Samantalang ang dilaw na ibon ay nasa likuran. Sino yan, lumabas ka? Lin Chen, haha. Hindi ko inasahan na mangangahas ka ring pumunta sa kabundukan ng mga halimaw. Kuya Feng, narinig lang niya ang usapan natin kanina. Maaga man o huli, lulunukin lang siya ng mga halimaw na parang basurang walang silbi. Li Fei, pagbigyan mo na lang. Bigyan mo siya ng mabilisang wakas. Mas maaga mo na siyang ipadala sa kabilang buhay. Papatayin niyo ba ako? Mali ka, kami ang nagpapakita ng dakilang habag. Bibigyan ka namin ng mabilis na kamatayan. Sa abilidad niyo, gusto niyo akong patayin. Yugto ng pagbubukas ng mga meridyan. Hindi ko inasahan na ang isang patapon na tulad mo ay may araw ding babaliktad ang kapalaran. Kung isusuko mo ang damong pilak na kampana, maaari pa rin kitang bigyan ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, sisiguraduhin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Hindi umiiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Dahil gusto mong mamatay. Huwag mong sisihin ang aking pagiging walang awa. Magpakasaya ka, ngayong araw ay malaki ang aking naging tagumpay sa eskrima. Sa ibaba ng antas ng Martial Master, wala akong kalaban. Bago ka mamatay ngayon, makikita mo. Ang swerte ng isang walang silbing gaya mo. Ano raw? Nasa ruro ka na pala ng yugto ng mga meridyan, hindi maaari, hindi maaari. Papatayin mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman na nakuha ko sa landas ng mga ahas. Huli na ang pagmamakaawa mo ngayon. Ang sarili mong kasamaan ang magpapahamak sa iyo. Sa susunod mong buhay, magpakababa ka na. Baka ang mga perang papel na nakuha nila sa landas ng mga ahas iyon. Habang ang mantis ay humuhuli ng sikada. Ang dilaw na ibon ay nasa likod. Pero sino ang dilaw na ibong iyon, hindi pa masabi ng tiyak. Kapag may 130,000 tile na ito, hindi mo na kailangang mag-alala kung kulang ang Dragon Tiger Pill. Sa pulong ng angkan ni Lin makalipas ang 1 buwan. Gusto mo bang angkinin ang pamilyang Lin? Hangad mo lang yan. Ayos, bibili ako ng ilang Dragon Tiger Pill. Hindi mura ang mga gamot ng aming bulwagan ng espiritong gamot. Ikaw na dukhang nagtatago pa ng mukha, kaya mo bang bumili? Hindi mo naman sinasabi ang presyo. Paano mo malalaman na hindi ko kayang bumili? Ang Dragon Tiger Pill, mababang uri, 120 pilak na tile bawat isa. Katamtamang uri, 320 pilak na tile. Mataas na uri, 1,000 pilak na tile. Ginoo, ilan po ang bibilhin nyo? Katamtamang uri, 30 piraso. Talagang ang lakas ng loob mo. Ang mga gamot na ito ay nagkakahalaga ng higit 10,000. Kaya mo bang ilabas ang perang iyan? Palayasin nyo ang gulong ito ng bahay. Itong mga tagong palabas na ito, iligpit nyo agad. Kung hindi, babaliin ko ang 2 binti mo. Itapon nyo siya palabas para ipakain sa mga aso. Ganito ba tinatrato ng marangal na bulwagan ng espiritong gamot ang mga panauhin? Ikaw na lang na miserableng mukhang palaboy. Dukha kang halos walang dala ni isang kusing.
Mga panauhin ng aming bulwagan ng espiritong gamot, kumilos. Ito. Paano ito nangyari? Akala mo anong lugar ito? Pwede mo bang pasimulan ang gulo dito? Naparito ang matanda para bumili ng gamot. Pinahirapan niyo ako sa bawat paraan. At sasabihin niyo pang ako ang nanggugulo. Ang bulwagan ng espiritong gamot niyo ay talagang nang-aapi ng mga customer. Ginoo. Ngunit hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang mga gamot. Lene. Hindi ko inasahang ang marangal na bulwagan ng espiritong gamot ay babagsak din ng ganito. May pera ako pero hindi pa rin ako makabili ng gamot. Talagang nakakasawa. Ginoo, sandali po. Hindi kaya gusto niyo pa akong pigilan? Pakalma po kayo, Ginoo. Hindi po kami ang nagbebenta ng gamot sa inyo. Ang transaksyong lampas 10,000 tael ng pila ay kailangang ipaalam muna sa pinuno ng bulwagan. Hindi ako makapagpasya. Ah, ganoon pala. Sige, pumunta ka na. Mahal na Ginoo. Utos po ng pinuno ng bulwagan. Mabibigyan ko kayo ng 10% diskwento. Kabuang 10,800 liang. Iparating mo ang pasasalamat ko sa puno ng bulwagan. Batang ito, sa hinaharap ay huwag kang humusga sa itsura. Sa murang edad, marunong ka nang magtago ng tunay mong lakas. Talagang interesante. Bakit mo po nasabi yan, Binibini? Sadyang ibinaba niya ang boses niya at nagkunwaring matanda. Pero sa totoo, isa lang siyang binatilyo. Hindi naman masamang pumunta at silipin ang pagtitipon ng angkan ng Lin. Bilisan inyo at ayusin ang munting trabahong iyan. May gana ka pa palang kumain. Pagkatapos mong labhan ng malinis ang isang palanggana ng mga damit na ito, dumiretso ka agad sa palikuran para magkuskos at maglinis ng dumi. Ang baho na, halos mamatay na kami sa amoy. Duansan, sobra na kayo. Paano ninyo nagagawang tratuhin ng ganito ang ginang? Ginang, Jenny. Noon, may tuturing pa siyang ginang. Ngayon, wala na siyang halaga. Hindi man lang niya magawa ng maayos ang trabaho. Sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat maging utusan. Ikaw na batang iyan, lalo ka nang nagiging kaakit-akit at presko. Tama rin. At least, personal na katulong siya ni Lin Chen, ang inutil na yon. Eh ano ang balak mong gawin? Hindi ba sa tingin mo, sobra na ako? Basta mapapasaya mo ako, sapat na. Ang mga trabahong ito, pwede kong ipagawa sa iba. Ayaw ko. Mayordomong Duan, huwag mo namang pahirapan si King Er. Isa pa siyang bata. Ako na mismo ang pupunta sa palikuran para maglinis ng dumi. Ang gusto ko ngayon ay ang paglingkuran niya ako. Ikaw na matandang iyon, lumayas ka. Duansan, naghahanap ka ng kamatayan. Pakawalan mo si King Er. Chenner, batang Panginoon. Aba, akala ko kung sino. Ngayon pati isang inutil ay nangangahas ng mag-ingay sa akin. Lin Chen, sakto ang dating mo. Sakto rin para makita mo kung paano ako pagsilbihan ng iyong personal na katulong. At tingnan mo kung paano pupunta sa palikuran ang iyong ina para maglinis ng dumi. Mga tao, ipinadapa ninyong lahat si Lin Chen sa lupa. Hayaan niyong malasap niya ng maigi ang aking dakilang tindig. Duansan, ngayong araw hindi kita papatayin. Ako, si Lin Chen, ay sumusumpang hindi ako magiging tao kung hindi kita mapapatay. Chenner, huwag kang padalos-dalos. Mayordomong Duan, ako na ang pupunta sa hukay ng dumi. Huwag mo silang pahirapan. Ituring mo na lang na nagmamakaawa ako sa'yo. Pagkatapos ng araw na ito, si Lin Wan na ang magiging pinuno ng angkan. Siya ang mangunguna sa angkan ng Lin tungo sa kaliwanagan at tagumpay. At kayong lahat kung bakit buhay pa kayo, ay dahil lamang para pahirapan ng husto ang buong pamilya ninyong ito. King Er, ngayon ikaw na lang ang makapagliligtas sa kanila. Ang pamilya ko, kayo ring mga kalat na yan ay mangangahas pang apihin. Aba, may tibay ka rin pala. Pero sa lakas mo lang na yan, nangangahas ka pang lumaban. Ano, paano nangyaring imposible? Ah, Lin Chen, kung makangahas kang saktan ako, hindi kailanman patatawarin ka ni pinuno ng angkan Lin Wan. Ikaw at ang pamilya mo ay pahihirapan hanggang ang buhay ay maging mas masahol pa sa kamatayan. Si Lin Wan, ang taksil na walang utang na loob, ay karapat-dapat ding maging pinuno ng angkan. Ang sakit na ipinaparanas niyo sa aking ina. Ibabalik ko sa inyo ng 10-10 ulit, isa-isa, dahan-dahan. Lin Chen, sandali, pakinggan mo ako. Lahat ng ito ay utos ni Lin Wan. Siya ang bagong pinuno ng angkan. Paano ako mangangahas na sumuway? Young Master Lin, patawarin mo ako. Hindi na ako muling mangangahas. Hindi ko na muling aapihin si Ginang Li at ang iba pa.
Mabubuhay na lang ako ng maayos, kakain at iinom lang. Ngayong humihingi ka pa ng awa, huli na. Patay, patay na, patay. Patay, patay na. Chenner. Mas mabuti pang umalis na tayo sa mansyon ng Lin. Kung malaman ito ni Linwan at ng iba pa, wala tayong magiging magandang kalabasan. Batang Panginoon, tumakas na tayo. Kung hindi, mamamatay tayong lahat sa kanilang mga kamay. Ina, huwag kang mag-alala. Hindi na ako isang walang silbi. King ituturo ko sa iyo ang aking kasanayan mamaya. Maaari ka ring maging isang malakas na mandirigma. Simula pa lang ito. Ang kahihiyang dinanas ng ating pamilya. Ngayon ay babawin ko para sa atin. Pumunta kayo sa arena ng paligsahan at sumali sa pagtitipon ng angkan. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa atin. Matandang pinuno, pagbati at pagbubuni. Panginoong Li, pakiluklok na po kayo. Magsisimula na ang pagtitipon ng angkan. Linwan, Miss Linwan. Narinig kong nagising ka na. Sa ikalimang antas ng dugo ng angkan. Walang hanggan ang iyong kinabukasan. Sa hinaharap. Kailangan pa rin ng pamilyang Li ang masusing pag-aalaga ng bagong punong Lin. Sobrang mabait ni Patriarch Li. Iyan ang dapat gawin ni Warner. Narito si Murong Li ng bulwagan ng White Tiger para mag-recruit ng mga disipulo. Narito si Murong Li ng bulwagan ng White Tiger ng Taiksu. Narito si Liu King ng bulwagan ng Vermilion Bird ng sekte ng Espada ng Taiksu para tumanggap ng mga disipulo. Gao Yan ng bulwagan ng Xuanwu. Take Sayong ng bulwagan ng Azure Dragon. Diyos ko, mga eksperto mula sa 4 na dakilang bulwagan ng sekte ng Espada ng Taiksu. Sabay-sabay pa silang dumating para anyayahan si Miss Linwan. Si Miss Linwan ay isang henyo na walang kapantay. Siya ang dangal ng ating lungsod ng Yanyang. Ang lahat ng mga elder ay personal na dumating. Talagang nakakakaba at nakalulugod ito para sa amin. Mangyaring umupo na kayo. Nakabatid na si Warner sa mga elder. Nakilala na namin si Batang Bayani Murong. 1. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Lalong gumanda ka pa. Mga panauhing marangal, mangyaring maupo na kayo. Kung gayon, magsisimula na ngayon ang pagtitipon ng angkan. Pagtitipon ng angkan ng Lin. Hindi pa ako dumarating, ako si Lin Chen. Kaya ninyong magsimula nang wala ako. Lin Chen, sa harap ng ganitong tagpo ngayon. Huwag ka nang lumabas para mapahiya ka lang. Sa harap ng mga elder. Hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo. Maglaho ka na agad, huwag mong guluhin ang pagtitipon ng angkan. Na, ano ba ang ginagawa ng basurang ito rito? Hindi pa ba sapat ang kahihiyang dinala niya? Lin Chen, ikaw ang kahihiyan ng ating pamilyang Lin. Mabilisan kang lumayas dyan. Kung gayon, sa araw na ito ay tingnan natin. Kung sino talaga ang napapahiya. Matagal mo nang pinagnanasaan si Warner. Nilason mo siya. At nagtangka ka pang gumawa ng kahalayang labag sa batas. Hindi kita palalampasin. Hindi ka lang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Nagkagulo ka pa sa pagtitipon ng angkan. Lin Chen Lin Chen. Akala mo ba talaga? Na matapos mong alisin ang tatak mo, karapat-dapat ka nang tumayo sa tabi ko. Sa loob ng mga nagdaang taon, hindi ka tumigil sa pagsuyo sa akin. Nakipagsabuatan ka pa kay Lin Zenshan para agawin ang lakas ng dragon ng bituin ko. Ngayon, nagkukunwari ka pang dalisay at marangal. At nakipagkasundo ka pa sa pamilyang Murong. Alam mo ba kung paano isulat ang salitang kahihiyan? Talagang wala kang kahihiyang taglay. Pawang kalokohan lang yan. Kung hindi kita papatayin. Lalo lang akong magiging katatawanan sa mata ng lahat. Mga tauhan, kalag ka rin ang munting hayop na ito palabas at bugbugin hanggang mamatay. Kawili-wili. Punong Mu. Talagang dumating ka. Na personal na makapunta si Punong Mu. Ay lalo lamang nagdadala ng dangal sa pamilyang Lin. Ikinalulungkot kong hindi kita nasalubong ng malayo. Hallmaster Mu, pakumanhin po. Ang taong ito ay napakagarbo, ginagamit ang lakas para apihin ang mahina. Ah, si Grand Elder Lin pala. Paumanhin, paumanhin. Malugod naming tinatanggap kayo, Hallmaster Mu. Akala ko pa naman kung ano ang magiging kalagayan ng pagtitipon ng angkanli na ito. Hindi ko inasahan na ganito pala ang eksenang ang malakas ay umaapi sa mahina. Kung nais kumilos ni Elder Lin, mas mabuti pang bilisan nyo.
Ituturing ko na lang na wala akong nakita. Hallmaster Mu, huwag po kayong matawa sa amin. Ang matandang ito ay nadala lamang ng bugso ng damdamin. Ilang salita lamang ang ipinagalitan ko sa nakababatang kasapi ng angkan. Hindi ko naman talaga siya balak lapitan ng kamay. Kung gayon, simulan na natin ang pagtitipon ng angkan. Nagsisimula na ang pagtitipon ng angkan. Ang batong pagsubok na ito ay kaya lamang magliwanag hanggang 9 na bituin. Higit sa 9 na bituin ay ang Hongming na tumatago sa araw. Sa bawat henerasyon ng angkanlin. Bukod sa ilang basurang walang kwenta. May ilan din na hindi naman talaga basura. Talagang may kaunting likas na talino. Ang makapagsindi ng 7 bituin ay isa ng dragon at phoenix sa gitna ng mga tao. Walang hanggan ang kanilang hinaharap. Ang batong pagsubok na ito ay kaya lamang magliwanag hanggang 9 na bituin. Higit sa 5 bituin ay ang dragon na tumatawid sa araw at ang mahabang bahaghari na tumatawid sa araw. Hayaan niyong makita ninyo ang kaya ko. Sa harap ko. Wala kang karapatan kahit lumuhod at yumuko. Talagang ang mahabang bahaghari na tumatawid sa araw. 99 na bituin. 99 na bituin pa lamang, 9 na piraso na lang at magiging ganap na. Naibukas na ang 2 banal na meridyano. Talagang may ganito palang likas na talino si Wanner. Binibinilin Wan. Kung sasapi ka sa Xuanwu Hall, magbibigay kami sa iyo ng na antas na mga kasanayan at mga sandata. At agad ka naming itataas bilang pilak na alagad. Binibinilin Wan. Ang aming Azure Dragon Hall, batay sa pundasyon ng Xuanwu Hall, ay maghahanap pa ng isang nakaputing baluting matanda para personal na gumabay sa iyong paglinang. Ang angkanlin ay nagluwal ng isang linwan. Sa hinaharap, tiyak na lilipad siya ng mataas. Sabi nga, nabuksan niya ang 2 banal na meridyano. May potensyal siyang umabot sa antas ng Martial King. Talagang nakakatakot. Lin Chen, nakita mo ba? Ang agwat mo at ako ay itinadhana na. Ikaw at ako ay hindi kailanman magiging tao ng isang mundo. Tapos na ang lahat sa'yo. Totoo ba ang taas ng tiwala mo? Pero may isang sinabi ka na tama. Talagang hindi tayo tao ng isang mundo. 99 na bituin, 2 banal na meridyano, at mga ngahas ka pang magmayabang sa harap ko. Lin Chen, ano ang balak mong gawin? Siyempre, susuriin ko ang mga meridyano. Walang hiya ka, ipinanganak kang marupok at sakitin. Barado ang mga meridyano mo. Ngayon ay gusto mo pang magpasuri. Hindi ka ba natatakot na mapahiya? Kapag napahiya ka, hindi lang sarili mo ang mawawalan ng mukha, kundi pati buong angkanlin. Lin Zenshan. Subalit paulit-ulit mong hinaharangan ang pagsubok ng isang nakababata. Sa tingin ko, ikaw ang nagpapahiya sa angkanlin. Walang hiya ka, ipinanganak kang marupok at sakitin. Huwag kang magpakita ng kahihiyan dito. Kung hindi ako magdadalawang isip na patayin siya mismo rito. Lin Zenshan, paulit-ulit mo akong hinaharangan. Takot ka bang malampasan ko ang ningning ng anak mo? Hayop. Si Wanner ay hindi pwedeng dungisan ng basura na tulad mo. Maniwala ka o hindi, papatayin kita ngayon din. Ang tinatawag niyong anak ng langit ay hindi karapat dapat banggitin sa paningin ko. Kapag ako ang kumilos, isa lang siyang langgam na balot sa alabok. Napakayabang, mga tauhan. Ihataw niyo siya at patayin dito mismo. Grand Elder, Young Master Murong. Dapat tayong mamatay ng 10,000 ulit. Ako na ang magdadala kay Chenner palayo. Chenner, hindi na tayo magtutunggali. Bilisan natin. Hindi sila ang mga taong pwede nating banggain. Lene. Ina. Kailangan mo akong paniwalaan. Sa tingin ko, pwede pang bigyan siya ng pagkakataon. Kahit isang bituin lang ang masindihan niya. Nasa Lin family ako. Wala nang mga ngahas mangutya sa Lin family. Lin Chen, dahil gusto mo lang pasukin ang gulo mo. At maging katatawanan ng Yanyang City. Kung gayon, subukan mo na. Sa huli, isa ka lang palang payasong nagpapapansin. Kung dahan-dahan lang, hindi ka pa makikinabang. Lin Chen, kung pati ang trial stone ay hindi mo mapagalaw. Sa kaguluhang ito, ang pamilya mo ay ipapatapon sa pinakamalupit na kaparangan. Mas masahol pa sa kamatayan ng mabuhay. Basura ka, kaya mo ba o hindi? Hahaha. Lin Chen, ang buong pamilya niyo ay tuluyan ng buburahin sa talaan ng angkan at ipapatapon sa kaparangan. Hahaha. Lin Chen, kung ako sayo. Ngayon, magpapakamatay na sana ako. Sino ang may mukha pang magpakita rito? Lin Chen, kung laluhod ka sa harap ng lahat at hihingi ng tawad. Maaari ko pang alang-alang sa dating ugnayan. Makiusap para iligtas ang miserableng buhay mo. Iligtas mo ang hamak kong buhay. Hindi ka karapat-dapat. Ngayon, sisiguraduhin kong marahas kong sasampalin ang mukha mong yan, hampas lupa. Dudurugin ko ang yabang mo hanggang maging alikabok. Bawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. Kalokohan, ang anak kong si Wanner, pwede mo ring lapastanganin. Walang hiya.
Lin Chen, ngayon talaga ay naghahanap ka ng kamatayan. Hindi kita papatayin ngayon. Pupuntahin kita sa pagsubok. Kung puro kasinungalingan ang bibig mo, gagawin kitang magmakaawa para mabuhay. Pero hindi ka rin mamamatay. Tubusin mo ang mga ginawa mo sa pamamagitan ng parusa. Kung gayon, masdan niyo akong mabuti. Paano ko hihigitan ang tinatawag ninyong langit na dalagang henyo? Tingnan ko nga. Ikaw na inutil na 10 taon nang hindi maalis ang selyo. Tingnan natin kung gaano kalaking unos ang kaya mong likhain ngayon. Huwag mong sabihin hindi mo kayang sindihan kahit isang bituin. Masasayang lang ang buhay mo. Ikaw na payasong nagwawala, gusto mo pang higitan si Warner. Parang baliw lang na nananaginip. Ihanda ang mga tagapugot at hintayin ang resulta ng pagsubok. Kung may bahid ng kasinungalingan ang sinabi niya, papatayin agad siya sa lugar. Palakihin niyo ang mga mata niyo, mga asong bulad. Tingnan niyo kung sino ang tunay na henyo. Paano nangyari ito? Hindi ba siya yung inutil na barado ang mga meridyan? Nakakaya pa niyang magsanay ng tunay na ki. Siyam na bituin, ganyang likas na talento. Sa buong Lin family. Bukod sa kanya, talagang nakabubuo siya ng tunay na ki. Kaya pala ganoon siya kabilis umakyat sa entablado. Linwan, hindi mo pa rin ba maintindihan? Sinasabi ko sa'yo, kaya kong alisin ang selyo. At kailangan ko pa bang magpasalamat sa'yo? Iyan siyam na bituin lang naman. Hindi ka karapat dapat banggitin sa harap ko. Kung gayon. Mahabang bahagharing sumalubong sa araw. Mahabang bahagharing sumalubong sa araw. Sekte ng Espada ng Taiksu. Chenner, asawa ko. Nagtagumpay ang Young Master. Talagang mahabang bahaghari na sumalubong sa araw. Paano nangyari yon? Bakit naging ganito? Imposible, talagang imposible. Akala ba niyo tapos na ito? Ano ang tawag sa isang henyo? Ang henyo ay, ikaw at ako ay nakatindig sa dakilang mundong ito. Ngunit kahit buong buhay, hindi ito maaabot. Ang 108 na bituin. Iyan ang 3 banal na meridian. Yun Chen. Nakita mo ba? May pag-asa na rin sa wakas ang aming Chenner. Basagin muna sa kamuling tumindig. Lumabas mula sa panganib. Sa pagkakataong ito, babangon si Lin Chen. May di matitinag na tindig laban sa lahat. Hindi. Impossible. Wala na sa kanya ang lakas ng dragon ng bituin. Paano niya nabuksan ang 3 meridian? Lin Chen, impossible. Ikaw na basura. Paano nga ba? Wala namang nangyari. Noon, inakala kong hindi mo ako magagawang ipagkanulo. Noon, inakala ninyo na sa buong buhay kong ito. Hindi ko maaalis ang tatak. Anong pagkakataon ang nakuha mo? Na mabuksan ang meridian. Pero ano naman? Wala sa katawan mo ang lakas ng dragon ng bituin. Hindi mo kayang magsanay ng martial arts. Ikaw pa rin ay basura. Linwan ba? Nangahas ka pang makipaglaban sa akin. Sige, napakabuti. Sa harap ng lahat. Ipapakita ko ang tunay mong anyo. Gagawin kitang lumuhod at magmakaawa. Linwan, bilang pinuno ng angkan, marangal ang iyong katayuan. Ang ganitong hamak na basura ay gustong humamon sa iyo ng direkta. Karapat dapat ba siya, Lin Hu? Ikaw na ang humalili kay Wan. Turuan mo siya ng maigi. Itong hangal na basurang walang alam sa langit at lupa. Kung hindi mag-iingat at lalabis ang puwersa. Kung lalabis ng kaunti ang puwersa. Patayin siya sa bugbog. Ako ang sasalo sa iyo. Masama, napakahina ng kasanayan ni Chen Er sa martial arts. Kahit nabuksan niya ang 3 meridian. Hindi pa rin sigurado ang panalo. Lin Zhen, may balak silang pumatay. Si Madam ay tiyak na walang mangyayari. Siguradong may hinanakit. Kung gayon, magpapatuloy ang pagtitipon ng angkan. Ang susunod na round ay tunggalian hanggang kamatayan. Tunggalian hanggang kamatayan. Nabuksan na ang 3 meridian. Kung hindi siya mamamatay ngayong araw, tiyak na malalagay sa panganib ang posisyon ni Linwan. Hindi siya palalampasin ng dakilang nakatatanda. Ang lakas niya ay nasa 4 antas ng realm ng Martial Master. Laban sa isang kakabukas lang ng mga meridian. Ngunit hindi pa magising ang lakas ng dragon ng bituin ni Lin Chen. Kung buong lakas ang tama, maaari siyang mapatay agad. Nakabitin sa buhay at kamatayan si Lin Chen. Walang mata ang mga kamao at paa. Kung totohanang maglalaban tayo, hindi ako magdadalawang isip dahil napakahina mo.
Hahaha. Isang galaw lang, gagawin kitang baldado. Kung magsasalita ka pa ng ilang walang kwentang salita. Baka pati pagkakataong makalaban ka ay mawala. Mamatay ka, basura. Ano? Pareho lang sa ikatlong antas ng Martial Master. Napabagsak niya si Lin Hu sa isang galaw lang. Itong si Lin Chen. Isang hampas lang at nabasag pa ang dantiyan ni Lin Hu. Lin Chen, basura ka. Anong ginawa mo? Talagang pinawalang bisa mo ang pagsasanay ni Huer. Babaliin ko ang buto mo at ikakalat ang abo mo. Hindi ko inakalang ganito pala kahina si Lin Hu. Kung hindi lang ako nagtimpi hanggang sa huling sandali. Patay na siya ngayon. Hindi ka na nga nagpasalamat sa akin. Gusto mo pa akong patayin? Basura, naghahanap ka ng kamatayan. Elder Lin. Hindi matanggap ang talo. Elder Lin. Sa inyo bang linya, hindi marunong tumanggap ng talo? Ikaw. Sige na nga, walang mata ang mga kamao at sipa. Hindi kaya ng galing mo ang galing ng iba. Kung masaktan ka ng malubha, wala ka nang maipipintas. Sayang, kakalabas lang ng tunay na ki. Ngayon ay magiging bangkay na. Tigilan mo ang satsat. Ito ang lakas ng ika-6 na antas ng Martial Master. Ang ika-6 na antas ng Martial Master laban sa ikatlong antas ng Martial Master. Pero langit at lupa ang agwat. Isa lang ang ginamit ni Lin Wan. Para may pahamak si Lin Chen hanggang sa mamatay. Binigyan ko si Wan ng napakaraming mga yaman sa pagsasanay. Para ngayong araw ay maipakita niya ang kanyang gilas. Sobrang nakinabang siya. Kapag patay na siya. Pagkatapos ng pagtitipon ng angkan. Pababayaan kong pahirapan hanggang mamatay sina Liu at King Er. Sining sa espada ng Jing Hong. Kiridi ay, Lin Wan. Ikaw nga, kahit ang hamak na imperial na mababang antas na teknik sa pakikipaglaban. Hindi mo man lang mapagaling. Pero lakas loob mong tawagin ang sarili mong henyo. Paano mangyayari yon? Nakikita mo pala ang galaw ko. Masyadong mabagal ang galaw mo. Paano mangyayari yon? Ang biglang sumabog na lakas niya kanina. Ay malinaw na lakas lamang ng ikatlong antas ng Martial Master. Paano niya nasalo sa kamao ang espada ni Wan Er? Paano ito posible? Lin. Si Lin Wan ay napaurong sa isang suntok ni Lin Chen. Paano ito posible? Si Lin Wan na ito. Ito na ba ang lakas mo? Talagang binigo mo ako. Hindi mo ba sinabi kanina na ipapakita ko ang tunay kong anyo? Palabiro ka lang pala. Ipakita mo na ang tunay mong lakas. Sa ganitong lakas. Gusto mo pang mamuno sa angkan ng Lin? Karapat-dapat ka ba? Kung hindi ko nakita mismo. Talagang mahirap paniwalaan. Sa harap ni Lin Chen. Napakadilim ng laban ni Lin Wan, isang hampas lang ay bumigay na. Lin Chen. Ikaw ang naghanap nito. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Gamitin ang kapangyarihan ng dugo. Nasa tuktok na ako ng ika-6 na antas ng Martial Warrior. Sa sukdulan. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali lang ng pagkatay sa aso. Kasalanan mo iyan. Lin Chen, ikaw. Hindi ito ang sword art ng angkan ng Lin. Ako, matatalo ako sa kanya, hindi imposible. May mali rito. Anong masamang paraan ang ginamit niya kanina? Bakit napakadaling nasangga ang aking teknik? Imposible, paano nangyari ito, paano? Ang ikatlong antas ng Martial Master ay nakadurog sa ika-6 na antas ng Martial Master. Kahit lumaban pa ng mas mataas ang antas. Sobrang-sobra pa rin ang lakas niya. Sino ang nagsabing si Lin Chen ay basurang inutil ng angkan ng Lin? Kung ito ang tawag mo sa basura. Panalo si Chener, panalo. Panalo si Chener, panalo. Ginoo, nanalo siya. Siya ang tunay na henyo ng angkan ng Lin. Lin Chen, ikaw na munting salbahe. Ibaba mo agad ang espada. Kapag sinaktan mo si Wan Er, kukuhanin ko ang buhay mo. Sige, sasaktan kita. Wala ka ring magagawa sa akin. Kumikilos na si Lin Chen. Lakas ng loob mong patayin ako. Patayin, din eh. Patayin, he.
Masyadong madali yan para sa'yo. Gusto kong makita mo akong umahon. Para mapagsisihan mo ito mula sa simula. Maramdaman mo mismo ang tinatawag na agwat ng langit at putik. Ano ba ang tinatawag na agwat ng langit at putik? Kung kakalmutin ko ang mukha mong iyan hanggang magkalaslas. Mamahalin ka pa ba ni Murong Han, ikaw na pangit na nilalang? Lin Chen, lakas ng loob mo. Ikawalong antas ng martial artist. Antas ng martial artist. Ikawalong antas ng martial artist. Nagmamayabang ka ng walang alam sa lawak ng langit at bigat ng lupa. At kahit hindi mo alam ang lawak ng langit at bigat ng lupa, ano ngayon? Alam mo ba kung gaano ako kalakas bilang ikawalong antas ng martial artist? Ganito lang din. Ngayon, ihahatid kita sa daan ng kamatayan. Mamatay ka. Sa harap ko, si Murong Han. Nais mo pang patayin ang mga tao ko. Sa tingin ko, ikaw ang hindi alam ang lawak ng langit at bigat ng lupa. Kaya kong tapakan ang buong lakas na atake ng ikawalong antas ng martial artist. Muksue, punong tagapamahala ng bulwagan. Pinakabatang matanda ng sekte ng espada ng Taiksu sa nakalipas na 100 taon. Nakakatindig balahibo ang lakas mo. Ikaw. Muksue, ito lang ay paligsahan ng mga nakababata. Hindi ba medyo hindi wasto ang ginawa mo? Bawat isa sa pamilyang Murong. Makinig kayong mabuti. Kung hindi ko yun makita. Ayos na. Haha, hindi ko inasahang tao pala ni Muksui si Lin Chen. Nakakahiya, nakakahiya. Sa maikling panahon, nabasag ni Lin Chen ang selyo. Binuksan ang 3 meridian. Ngayon ay may kultibasyon na siya sa ikatlong antas ng martial artist. Nadurog niya si Lin Wan na nasa ika-6 na antas ng martial artist. Ito ang henyo. Ito ang tunay na henyo. Haha, Murong Li. Dahil nakipag-alyansa na si Lin Wan sa inyo sa bulwagan ng puting tigre. Hindi na makikipag-agawan ang bulwagan ko ng Azure Dragon sa inyo. Pero si Lin Chen, nakatakda siyang mapasakin. Tixyong, ano ang ibig mong sabihin? Kung determinado kang makuha ito, kailangan munang makita kung papayag ang bulwagan ko ng Black Tortoise. Kanina lang, nag-agawan sa Lin Wan ang mga matanda ng 4 na bulwagan. Ngayon, nag-agawan na rin sila kay Lin Chen. Haha, Murong Li. Dahil nakipag-alyansa na si Lin Wan sa inyo sa bulwagan ng puting tigre. Hindi na makikipag-agawan ang bulwagan ko ng Azure Dragon sa inyo. Pero si Lin Chen, nakatakda ko siyang makuha. Mas mabuti pang pag-isipan niyong mabuti. Tiyak na gumamit siya ng kung anong masamang teknik. Isama siya sa sekte ng espada ng Taiksu. Baka madungisan ang dangal ng sekta. Masamang teknik, haha. Totoo, gumamit siya ng masamang teknik. Pero hindi ako ang gumamit. Kundi sina Lin Zenshan at Lin Wan. Lin Zenshan, noong araw na yon, ninakaw ninyo ang aking talisman ng dragon ng bituin. Hindi ninyo akalaing darating ang araw na ito. Nalilito ka na, nagsasalita ka ng kalokohan. Inagaw ninyo ang lakas ng dragon ng bituin ko. Ngayon, naglalakas loob ka pang humarap sa akin at sumubok makipagtalo. Hayaan niyong maging saksi ang lahat. Lin Chen, ano ang binabalak mo? Sinusuri mo ang lakas ng dragon ng bituin. Makipagtalo sa iyo ng harapan. Si Wanner ay malinis sa simula pa lang. Kung talagang umasa siya sa iyo, huhubarin niya ang kanyang damit sa harap ng lahat. Paano pa siya haharap sa tao sa hinaharap? Ngayon ay napangasawa na ni Wanner ang pamilya Murong. Nilalapastangan mo ang otoridad ng pamilyang Murong. Munting bata, dahil hindi mo makuha si Wanner, sisirain mo na lang ba siya? Paghubarin si Wanner sa harap ng lahat para masuri ang lakas ng dragon ng bituin. Talagang may lakas ka pang sabihin yan. Pupunitin ko ang bunganga mo ngayon din. Ipapakita ko sa iyo si Wanner ko. Hindi ikaw ang may karapatang siraan siya. Hamak ka. Kung hindi niya inagaw ang lakas ng dragon ng bituin ko, paano niya magigising ang 5 antas na dugong lahi sa napakaikling panahon? Sa katawan lang niya, posible ba? Kung hindi totoo ang sinasabi ko, 5 kidlat ng langit ang tatama sa akin. Dudugo ako sa mismong lugar. Wala akong anumang reklamo. Dahil ganyan ang sabi mo. Sa tingin ko, gusto ring linawin ni Lin Wan ang lahat. Ipinantayan ni Lin Chen ang buhay niya. Samantalang nais lamang ni Lin Wan na linisin ang sarili niya. Hindi lugi. Nagpapakabastos ka. Kung hindi ka mangahas, huwag kang magmalaki. Sa totoo lang, ang lakas ng dragon ng bituin na yon ay hindi ko naman gusto. Kung inagaw ninyo, di inagaw ninyo. Wala akong pakialam. Nakaraang henerasyon ni Murong. Gusto ring linawin ni Lin Wan ang lahat. Para wala nang magsabing nagbubuladas lang ako. Baka maapektuhan pa ang pangalan ng pamilya Murong. Sana maawa ang mga nakatatanda. Paano nga naman maipapahiya sa harap ng lahat ang mapapangasawa ni Murong Han? Tama, si Lin Wan ay ang mapapangasawa ng pamilya Murong. Isa siya sa aming pamilya Murong. Kaya natural lang na poprotektahan siya ng aming pamilya Murong. Bukas, tingnan natin kung sino ang mangangahas na pilitin siya. Ikaw na hamak na walang silbing supling ng pamilya Lin. Kaunting gawang maldita lang naman. Nangangahas ka pang gumawa ng gulo. Murong Lai.
Ang taas ng dating mo. Sabi mo, poprotektahan mo siya, eh di protektahan mo. Kaya mo ba siyang ipagtanggol? Naging maringal tuloy ako. Ano ngayon? Ang pamilya Murong ko. Pamilya Murong, akala mo ba kaya mong katawanin ang angkan ng Murong? O kaya mo bang katawanin ang sekte ng espada ng Taiksu? Sinasabi ko sa'yo. Lin Chen, ako ang bahala sa'yo. Tignan ko nga kung anong kakayahan meron ang pamilya Murong ninyo. At ako rin. Sobra na ang pang-aapi ninyo. Akala ninyo ba manonood lang kami ng walang gagawin? Muksu. Sigurado ba kayong makikialam pa kayo sa walang saysay na usaping ito? Ako na ang magpapasya. Kung haharapin mismo ni Lin Wan, tiyak na mabubunyag ang lahat. At kapag siya ay naghubad, saan pa ilalagay ng pamilya Murong ang mukha nila noon? Baka tuluyan kayong malugmok sa kahihiyan. Masasayang ang lahat ng naipon niyong pagsisikap. Murong Lai. Sobra na ang pang-aaping ito. Ako, si Lin Wan, ay handang sumali sa bulwagan ng puting tigre. Pamilyang Lin lang naman. Huwag na rin. Hindi masama, isang pamilyang Lin lang. Isang lugar na kasinliit lang ng palad. Huwag na rin. Sa likas na galing ni Lin Wan, darating ang araw na tatanawin niya ang buong imperyo ng nagliliyab na araw. At akyat pa siya sa mas malawak na tanghalan. Tandaan mo ang kahihiyang ibinigay mo sa akin ngayon. Kayong mga taga-pamilya Lin, na mga balimbing, darating din ang araw na luluhod kayo sa harap ng mga paa ko. Luluhod at yuyuko kayo sa harap ko. Ha ha ha. Ang kahihiyang ibibigay ko sa'yo. Lin Wan, huwag mong akalaing maganda ka, may hangganan din yan. Kung hindi dahil sa maruming sabuatan nyo. Paano kayo napunta sa kalagayan ngayon? Matapos kayong palayasin sa angkan, ganyan pa rin ang yabang ng pananalitan nyo. Mukhang kayo ng anak mo ay walang hiya. Paano nga ba isinusulat ang dalawang salitang iyon? Lumayas kayo sa angkan. Lumayas ka sa pamilyang Lin. Mahaba pa ang landas ni Lin Chen. Magkita tayo. Sa paningin ko. Sa huli, isa ka lang hamak na uod na hindi maiharap sa entablado. Ako, si Wanner, katatapos ko lang magising. Ginamit mo ang masamang paraan para talunin siya. Akala mo talaga ang laki mo na. Ikaw na hambog at mayabang na nilalang. Bawat taon, dinudurog ko ang ilang dosenang kalaban hanggang mamatay. Isa na namang puro yabang at salita. Huwag kang mag-alala, matatalo kita ng tapat at sa tamang paraan. Para malaman mo ang pagitan ng langit at putik. Lin Chen. Ikaw lang, Murong Han, isang daliri lang, kaya kitang durugin hanggang mamatay. Payo ko sa'yo, huwag na huwag kang papasok sa sekte ng espada ng Taiksu. Kung hindi, pagsisisihan mong isinilang ka sa mundong ito. Pagsisisihan mong naging tao ka. Ha? Kung gayon, mas lalo ko nang inaabangan ang pagpasok ko sa sekte ng espada ng Taiksu. At kung ano ang mangyayari. Kayong mga nagkukunwaring henyo. Malalaman niyo rin sa lalong madaling panahon. Sa harap ko. Wala kayong halaga. Hindi magbabago ang luntiang bundok. At tuloy ang agos ng malinaw na tubig. Tara na. Lin Chen, huwag kang yumabang. Kapag nakarating ka sa sekte ng espada ng Taiksu, gagawin kitang walang paraan para mabuhay. At hindi ka rin makakamatay. Ang tapang mo at kumpiyansa mo, solid. Paano makakapasok sa bulwagan ng Zuki ko? Para maunawaan ni Murong Han. Kung ano ang tunay na henyo. Pangulong mo, pumapayag na akong sumali sa bulwagan ng Zuki. CJ. Lin Chen, makalipas ang mahigit 2 buwan. Dalhin mo ang Jade Token na ito. At pumunta sa bulwagan ng Zuki ng sekte ng espada ng Taiksu. Maaari ka ng direktang sumali sa bulwagan ng Zuki. Maraming salamat, Pangulong mo. Ang pamilyang Murong ang natalo sa pagkakataong ito. Tiyak na gagawin namin ang lahat para tulungan si Lin Wan na lumakas. Sa pagpasok sa sekte ng espada ng Taiksu, magkakaroon ng paligsahan sa pakikipaglaban. Sa panahong iyon, maaaring pumili ang mga bagong salta. Nahamunin ang sinumang disipulo sa sekta. Maraming salamat sa pagsabi, Pangulong mo. Sige, hihintayin kita sa sekte ng espada ng Taiksu ha. Binabati kita, pinuno ng angkan na si Lin Chen, sa pagpasok mo sa sekte ng espada ng Taiksu. Ikalawang matanda, ikaw. Nakita mo na si pinuno ng angkan Lin Chen. Chenner, ngayong may naabot ka na sa landas ng martial arts. Kung may kaluluwa man ang ama mo sa langit, tiyak na matutuwa rin siya. Wala lang talagang anumang balita. Napakalakas ng kanyang lakas. Marahil, pansamantala lang siyang hindi makaugnay sa atin. Nga, ginang at Ginoo. Ang mabubuting tao ay pinagpapala ng langit. Tama, tama. Pinuno ng angkan, humihiling ng pagharap si Lin Yonfeng. Elder, pumasok po kayo. Ito ang espiritong kayamanan na espesyal na iniwan para sa inyo ng dating pinuno ng angkan. Noong una, inagaw ito ng hamak na si Lin Wan. Ngayon, nabawi ko na ulit.
Ang ganitong kayamanang espiritual ay kayo lang, pinuno ng angkan, ang karapat-dapat gumamit. Kung gayon, maraming salamat, ikalawang matanda. At bukod dito, ang mga ito ay mula sa iba pang malalaking pamilya. Narinig ko na si Binatang Ginoong Lin Chen ang bagong pinuno ng angkan. Ang mga regalong pambati na ipinadala. Bukod pa rito, personal na nagpunta ang punong Li ng pamilyang Li na si Li Fu para mag-alay ng kayamanan. Mahigit kalahating oras na siyang naghihintay sa labas. Chenner, dumating ang tiyuhin mo sa ina. Sige, makipagkita ka na sa kanya. Bunso. Chenner, naparito ako para dalawin kayo. Kuya. Pinuno ng pamilyang Li. Ano ang pakay mo sa pagdating mo sa pamilyang Lin ngayon? Siguro. Hindi mo naman ako dinayo ng espesyal, itong walang silbing ito, ano? Ganito pala kagaling si Chenner. Paano siya magiging basura? Kung may magsabi pa niyan sa susunod. Babasagin ko ang paa niya. Matanda na si Tio. Sana huwag niyo itong isa puso. Kuya, huwag kang mag-alala. Natural na hindi yon isa sa puso ni Chenner. Ito ang 10 tableta ng pagtipo ng ki na inihanda ko para kay Chenner. Kaunting alaala lang. 10 tableta ng pagtipo ng ki. Katumbas iyan ng 22,000 pilak. Halos kalahating taon na kita ng pamilya Li. Puno Li, sayang naman. Paano naging sayang iyon? Kung mayaambag ko ang lahat para sa pagsasanay ni Lin Chen. Karangalan ko na yon. Hindi ako nangangahas. Ang sirang paraan sa pakikipaglaban na ibinigay sa akin noon ng puno ng pamilya Li. Lubos na akong nagpapasalamat. Nang mawalan ako ng malay sa tahanan ng pamilya Li. Mukhang hindi mo ako itinuring na kapamilya. Kuya, tinanggap namin ang inyong kabutihan. Ilagay mo ang gamot. Umuwi ka na muna. 8. Kung gayon, mauuna na akong magpaalam. Narito ang 10 tableta ng pagtipo ng ki. Hindi mo na yan kailangan. Isa lang namang karaniwang tableta ng pagtipo ng ki. Hindi pa rin yan umaabot sa tingin ko. Kunin mo na lang. Pag naipasa ko na sa iyo ang aking kasanayan. Sa anong antas ka na ngayon? Batang Panginoon, napahiya ka na ni Kinger. Kahapon lang, nabuksan ko ang 8 meridyan. Anong 8 meridyan? Sa loob lang ng ilang araw. Si Kinger, nang walang tulong ng lakas ng dragon ng bituin, ay nabuksan ang 8 meridyan. Ang talentong ipinagkaloob ng langit ay higit na mas matindi kaysa kay Lin Wan. Kinger, tungkol sa iyong pagsasanay. Hindi na dapat malaman ni Numan. Ang 10 tableta ng pagtipo ng ki na ito. Gamitin mo sa pagsasanay. Napakahalaga ng gayong gamot. Malayo ang halaga nito kaysa noong ako'y mawalan ng malay. Pero matapat ka pa rin naglilingkod. Ang huling malasakit. Sino? Narinig ko na napakalakas daw ng bisa ng gamot na pagtipo ng ki. Kung ang unang gagamit ay hindi ito makokontrol ng maayos. Baka magkaroon ng aberya kaya. Tutulungan kita. Hindi maganda, napakalakas ng tunay na ki. Hindi kayang lubos na masipsip ni Kinger. Kung hindi ito tutulungang tunawin. Baka masaktan ang mga meridyan. Batang Panginoon, mas mabuti na ang pakiramdam ko. Huwag kang magsalita. Patahimikin ang diwa at bantayan ang puso. Batang Panginoon, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko matuklasan ang pambihira mong talento. Una ko lang itong ininom na gamot kaya hindi pa ako sanay. Sa susunod, dahan-dahan lang at maayos na yon. Magpahinga ka ng maaga. Ina. Chenner, ito ay. Bukas na alis ang aking anak na babae patungo sa sekte ng espada ng Taiksu. Hindi siya maaaring manatiling nasa tabi mo. Iyan ay tunay na malaking kawalan ng utang na loob. Ikaw talagang bata ka. Ang pagpunta sa sekte ng espada ng Taiksu ay magdadala ng karangalan sa ating angkan. Iyan ay malaking karangalan sa ating angkan. Paano naging walang paggalang sa magulang iyon? Chenner, sa pag-alis mong ito. Kailangan mong sungin ang langit at lupa. Kinger, kailangan mong samahan si Chenner saan man siya magpunta. At alagaan mo siyang mabuti. Kapag nasa labas ka ng tahanan, aasa na lamang ako sa inyo na magtulungan. Ginang, huwag po kayong mag-alala. Kailangan ko ring magsikap. Kung makakapasok ako sa sekte ng espada ng Taiksu. Maaari pa rin akong makasama ang Young Master. Doon ang trial ground para sa preliminar na pagpili. Kinger, dali na. Kahit ano pa ang maging resulta. Gawin mo lang ang makakaya mo.
Young Master, magsisikap ako. Lalong humihigpit ang mga hinihingi ng sekte ng espada ng Taiksu. Wala na akong pag-asa sa buhay na ito. Sa buhay na ito, pagdating ko sa mundong ito, wala ni katiting na pag-asa. Ay! Tingnan niyo ang dalagang nakaputi sa banda roon. Ang ganda niya, siyang siguro si Linwan. Sinasabing henyo siya na nagising ang ikalimang antas ng dugo. Si Linwan ang Diyos ako. Lin Chen, naghihintay ka pa rin ba? Ikaw na hamak na aliping babae. Paano mo nagawang mapasukdol sa damdamin ang aliping nagsisilbi sa iyo sa kama? Ang pagiging kaibig-ibig niya lang. Gusto mo pa rin makapasa sa pagsusulit at pumasok sa sekte ng espada ng Taiksu. Ang aliping babae na yon. Anong kalokohan yan? Pati ba ang isang aliping babae ay karapat-dapat pumasok sa sekte ng espada ng Taiksu? Talagang hangal na pagnanasa. Linwan, batay sa talento. Ni isang daliri ni Kinger ay hindi mo maihahambing. Anong karapatan mo sa ganyang kayabangan? Hindi ko siya maipantay sa talento niya. Hindi rin naman siya karapat-dapat sa akin. Mailalagay ba si Linwan sa iisang usapan? Kung makakapasok siya sa sekte ng espada ng Taiksu. Ako, si Linwan. Bulwagan ng Kilin, si Golden Moon Elder. Iyan ang gold robe na nakatatanda. Golden Moon Elder ng Bulwagan ng Kilin. Ang Bulwagan ng Kilin ay nakahigit sa Azure Dragon at White Tiger. Pati sa taas ng apat na bulwagan ng Zuke at Xuanwu. Kahit ang mga nakatatanda ng Bulwagan ng Kilin ay kakaunti lang ang tinatanggap ng mga alagad. Maaaring may lumitaw na walang kapantay na henyo. O baka isa sa mga young master ng pamilya Murong. Paano naman mangyayari yon? Na may karapatang sumunod sa likod ni Golden Moon Elder. Naku! Ang dalagang ito. Napakaganda. At nakapasok pa talaga sa bulwagan ng Kilin. Walang hanggan ang magiging kinabukasan. Magpapalit na ako ng Diyosa. Ang dalagang ito ang Diyosa ko. Ano, Kinger? Ang cute. Hindi ko inakalang makakatabi niya pa si Golden Moon Elder. Young Master. Diyos ko. Ang gandang babaeng ito ay alipin lang pala ng binatang iyon. Maging ang isang alipin ay pwedeng makapasok sa bulwagan ng Kilin. Sino ba talaga ang binatang iyan? Nagtagumpay si Kinger. Young Master. Sinabi nitong venerable na anong espesyal na dugo raw ako. Nadadalhin ako sa bulwagan ng Kilin. Pero gusto kong manatili sa tabi mo, Young Master. Hindi nakapagtataka na ang pagsasanay ni Kinger ay umuunlad ng napakabilis. Kaya pala espesyal ang dugo niya. Young Master, gusto pa rin ni Kinger na manatiling tapat at magsilbi sa tabi mo. Gusto ni Kinger na makasama ang Young Master. Ang pagpasok sa bulwagan ng Kilin ang pangarap ng lahat ng mga alagad. Ang bulwagan ng Kilin ay higit sa iba pang mga bulwagan. Marami ang halos mabaliw ang ulo. Sa paggamit ng kasuklam-suklam na paraan. Kahit mukha ay hindi na inaalala. Para lang makapasok sa sekte ng espada ng Taiksu. At ilang buwan ka palang nagsasanay. Tapos napakadali mo pang nakapasok sa bulwagan ng Kilin. Paano ako hindi pupunta? Nga, Linwan. Ano ang sinabi mo kanina? Ano ang sinabi mo tungkol kay Kinger? Papapasukin na siya sa bulwagan ng Kilin. Pero tinawag mo pang cute ang mga alagad ng bulwagan ng Kilin. Sino ba ang nagsabing cute? Gusto kong makita kung sino ang may karapatang magsabi niyan. Nagalit ang venerable. Nagbibiro lang ako noon. Mas mabuti kung ganito. Mula ngayon. Si Kinger ay disipulo ko na. Tandaan mo ako. Kung muli kong marinig na bastos ang salita mo. Pipigtasin ko ang bibig mo. Kaya pala napakalupit ng bulwagan ng Kilin. Lene. Linwan, dati mo akong pinagmamayabang ang kapangyarihan mo. Pinahiya mo kami. Ngayon, singil na ang kapalit. Hindi batid ng elder. Ang pangalan niya ay Linwan. Dati mo akong paulit-ulit na inaapi. Kung hindi ako ipinagtanggol ng lolo ko. Hindi sana ako nakapasok sa sekte ng espada ng Taiksu at hindi sana ako naging alagad ng venerable. Ay. Ano ang gusto mong sabihin? Hindi po ako nangangahas. Kinger, ikaw na maliit at kaakit-akit. Habang naririto ka pa sa sekte ng espada ng Taiksu. May paraan akong gawin ang buhay mo na mas masahol pa sa kamatayan. Pakiusap, kaawaan niyo ako, venerable. Ngayon, hayagan siyang pinahiya. Balang araw, tiyak na maghihiganti siya para sa amin. Maghihiganti ako. Tingnan ko nga kung may lakas siya ng loob. Sa likod niya ay ang pamilyang Murong. Na napakalaki ng kapangyarihan. Kung hindi ako ipinagtanggol ng lolo ko. Matagal na sana akong pinatay niya. Venerable. Disipulo po ako, isa lamang akong nobya ng pamilyang Murong. Saan niya kinuha ang lakas ng loob para sabihin yan?
Gusto pa niyang gamitin ang pamilyang Murong para apihin ako. Ano ba ang pamilyang Murong? Sa araw na ito, ipinapahayag ko. Kung mangahas ang pamilyang Murong na galawin ang kapatid ko, ito ay isang digmaan laban sa akin. Hindi po ako nangangahas, hindi po ako nangangahas. Pakiusap, pakalmahin niyo ang galit niyo, Venerable. Kinger, malapit na ang oras. Pumunta ka at humingi ng tawad. Ay! Ang batang ito, pabago-bago ang aura. Kahit ako, hindi ko siya mabasa. Batang Ginoo. Ang galing ni Kinger. Nakatulong ka pa sa akin na makaganti. Pero sa susunod, hindi na kailangang ganito. Mabilis kang sumama sa Venerable para magsanay. Kapag may pagkakataon ang Batang Ginoo. Pupuntahan ka ni Kinger. Ngayon, umabot ka na sa puntong kailangan mo pang may isang kaakit-akit na arte para ipagtanggol ka. Linwan, pati ang mga alipin ko ay kayang tapakan ka ng madali. Ano ang maipagmamalaki mo? Linchen. Linwan, ito pa lang ang simula. Mula sa sandaling pumasok ako sa sekte ng espada ng Taiksu. Lubos kong wawasakin ang lahat mong kayabangan. Talagang walang hiya. Mauunawaan mo agad. Kung gaano kakaliit. At kung gaano kakababaw. Sa pakikipaglaban sa akin, wala ka pang karapatang yon. Dumating na ang elder na nakasilver na balabal. Lumalakad sa hangin. Isa ngang makapangyarihan sa antas ng martial sect. Hindi nakapagtataka na mula ito sa sekte ng espada ng Taiksu. Sa inyong unang pagpasok sa sekte ng espada ng Taiksu. Sa ngayon, pinakamababang ranggo lang kayong mga disipulong tagalinis. Kaya ang sekta ay naghanda para sa inyo ng isang pagsubok. Na kayang magbago ng tadhana. Kung makapasa kayo sa pagsubok, maaari kayong umangat mula sa pagiging tagalinis. At makakuha ng mas maraming mapagkukunan ng pagsasanay para sa mga disipulong tanso. May tiwala ba kayo? Sa kabundukan ng Yue, kalat ang mga halimaw sa lahat ng dako. Napakadelikado. Ang papasok ay 9 sa 10 ang hindi makaliligtas. Kami ang sekte ng espada ng Taiksu. Ang kailangan ay ang henyo sa hanay ng mga henyo. Ang mga takot sa kamatayan. Maaari kayong magpatuloy bilang pinakamababang aliping disipulo. Ano ba ang 9 na kamatayan at isang buhay? Noon, may isang henyo sa pakikipaglaban mula sa aming bayan. Pumasok siya na may lakas sa 8 antas. Namatay din siya sa kabundukan ng Yue. Lenwe. Ano ba ang 9 na kamatayan at isang buhay? Ngayon, medyo interesante ito. Sunod. Iaanunsyo ko ang mga tuntunin ng susunod na pagsubok. Buksan niyong mabuti ang inyong mga tainga at makinig ng maigi. Sa pagkakataong ito, sa katawan ng ilang halimaw sa kabundukan ng Yue, may ikinabit kaming mga plaka na bakal. May nakaukit na puntos sa bawat plaka. Habang mas mataas ang puntos. Ang panahon ng pagsubok ay 20 araw. Pagkatapos nyon, ang makakabalik dito ng buhay. At makalalabas na may mahigit 10 puntos. Ay maaaring maging disipulong tanso. King hintayin mo ako. Siguradong magtatagumpay ako. Ang unang pwesto sa pagsubok na ito ay may ganting 5,000 puntos ng ambag sa sekta at isang bunga ng pagtipon ng espiritu. Mayroon ding isang plakang bakal na may 500 puntos sa pagsubok na ito. Kung saang halimaw naman, kayo na mismo ang maghahalungkat. Ngunit sa pagsubok na ito, walang anumang limitasyon. Wala ring anumang tuntunin. Lahat ng mangyari sa kabundukan ng Yue ay walang kinalaman sa sekta. Tapos na ang anunsyo ng mga tuntunin ng pagsubok. Magpahinga muna kayo. Magbuo kayo ng mga pangkat sa sarili nyo. Magsisimula ang pagsubok pagkaraan ng kalahating oras. Linchen, akala mo makakalabas ka pa ng buhay sa kabundukan ng Yue? Walang anumang limitasyon. Walang anumang tuntunin. Ano ang ibig sabihin yon? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang ibig sabihin yon ay pwede kayong magpatayan ng walang awa. Para sa mga plaka ng puntos. Pati kapwa disipulo ay pwede ninyong habulin at patayin. Ang mga nangahas lumabag sa aming angkan ng murong. Mga ulol na walang alam. Ang kahinatnan ay, nasabi na ng mga nakatatanda ang lahat, narinig ninyong lahat, hindi ba? Lumuhod ka ngayon sa harap ng lahat at humingi ng tawad. Baka sakaling magpakita pa ako ng habag. At hindi na usigin ang iyong paglapastangan. Narinig mo ba? Hindi ka pa rin ba magmadaling umamin ng pagkakamali? Kung hindi, huwag mo nang pangarapin pang makalabas ng buhay sa kabundukan ng Yue. Linchen, huwag kang maging walang utang na loob. Kung hindi lang dahil sa pagpaparaya ni Linwan. Hindi ka namin bibigyan ng ganitong pagkakataon. Diretso ka naming papatayin sa kabundukan ng Yue. Linwan, sira na ba ang ulo mo?
Inaamin ko ang pagkakamali ko. Sila lang ba? Lin Chen, naghahanap ka ng kamatayan. Nasa likod ko ang buong angkan ng murong. Lilibingin ka namin, Lin Chen. Ang maaasahan mo ngayon ay wala ng iba kundi ang kaawa-awa mong pag-asa. Magkita tayo sa kabundukan ng Yue. Lin Chen, naghahanap ka ng kamatayan. Nasa likod ko ang buong angkan ng murong. At ikaw, Lin Chen. Ang maaasahan mo ngayon ay wala ng iba kundi ang kaawa-awa mong pag-asa. Hahaha. Paulit-ulit mong tinatawag si King Er na kaawa-awa. Noong binubugbog ka pa lang, nakadikit na ang mukha mo sa lupa at nagmamakaawa ka na. Huwag kang magpasaway, Lin Wan. Paanong ang basurang tulad mo ay basta na lang makakahawak? Tingnan ko nga kung hanggang kailan ka pa makakaingay. Bawal ang pagpatay sa loob ng sekta. Pero kapag nakapasok ka na sa kabundukan ng Yue, tatakda na ang oras ng iyong kamatayan. Hahadlangan kita hanggang wala ka ng matakbuhan. Walang taka sa kamatayan. Miss Lin Wan, huwag kayong mag-alala. Naipabatid ko na ito sa pamilya. Pagkapasok sa kabundukan ng Yue, agad silang lulusob at palilibutan kayo. Nakakatuwa naman. Kahit sinong basta lumabas sa pamilyang murong, ay mapapaluhod ka at mapapamakaawa. O kaya ay humanap ka na lang ng makakasama. Baka sakaling makaligtas ka pa ng buhay. Magkakasama na kayo, Miss Lin Wan. Masyado mo siyang tinantya. Walang sasama sa ganyang basura na grupo. Kapag pumasok ka sa kabundukan ng Yue, isang araw lang at kakainin ka na ng mga halimaw. Hahaha. Kalaban ng pamilyang murong. Hindi ako sasama sa grupong malas na ito. Tama, napakapanganib talaga sa loob ng kabundukan ng Yue. Maghanap ka na agad ng maayos na kakampi. Paano ka pa makakasabay sa ganyang grupong pabigat sa ika-6 na antas ng mandirigma? Nakita mo na. Wala akong sinabi sa iba. At hindi rin kita papayagang makipaggrupo. Kasi masyado kang mahina. Kahit tanga, hindi pipiling sumama sa'yo. Hahaha. Ako, si Yun Xiang, ay makikipaggrupo sa kanya. Lin Wan, sinasabi mo bang tanga ako? Sino ang magandang dalagang ito? Hindi mo nga siya kilala. Siya ang pinakamagandang dalaga sa edisyong ito. Hindi lang maganda si Yun Xiang. Nakabibighani rin ang pinagmulan ng kanyang angkan. Muksui, alam mo ba? Kapatid niya yon. At maliit na bahagi lang iyon ng pinagmulan ng kanilang pamilya. Ang ate niya ay may lakas na sa antas ng martial master. Sa ganoong kabata, isa na siyang martial master. Sino ang babaeng ito? Bakit niya kailangang tumayo sa panig ko? Sino itong hampas lupang ito? Naglalakas loob pa siyang kalabanin ako at ang pamilyang murong. Ako ang kausap mo. Sino ang tinawag mong tanga? Ang lakas ng loob mo. Miss Lin Wan. Ito si Yun Xiang. Wala rito si Young Master Murong. Mas mabuting huwag na lang tayong magkaroon ng gulo. Patawad, Miss Yun. Ang tinututukan lang namin ay si Lin Chen. At hindi kayo, Miss Yun. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataong ulitin yan. Ano na kay Lin Chen? Wala. Kung wala, sasabihin ko sa inyo. Mula ngayon. Si Lin Chen ay kasama ko, si Yun Xiang. Huwag mo nang sabihin pa. Ang babaeng umaasa sa katawan para umangat. Kahit pa isa siya sa pamilyang murong. Magaling. Kung ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, huwag mong sisihin ang iba. Hindi kita hahayaang makaalis ng buhay sa kabundukan ng Yue. Yele, tayo na. Mukhang hindi tayo magkakilala, ha? Yee. Hindi ko maatim ang asal ng asong umaasa sa lakas ng amo. Lin Chen. Ipinapahanap ako ni Miss Muxi sa'yo. Sa pagsubok na ito sa kabundukan ng Yue. Ang mga basura ng pamilyang murong ay tututok sa'yo. Takot siyang hindi mo sila makakayang harapin ng mag-isa. Iniutos sa akin na makipaggrupo ka sa akin. Makakapagpahina ka na. Babantayan kita. Sino ang mga ngahas na sumubok? Salamat. Maraming salamat. Kung gayon, maraming salamat. Kaya pala paulit-ulit ang bilin ni Ate Muksui. Napakababa ng lakas niya sa ika-6 na antas ng mandirigma. Kung mag-isa siyang papasok sa kabundukan ng Yue, baka hindi siya umabot ng 1 oras na buhay. Haha, maliit na bagay lang yan. May 3 pa tayong kasama sa grupo. Sumama ka sa akin. Halika, ipakilala ko kayo sa isa't isa. Ito si Lin Chen. Ang bagong miyembro natin na si Lin Chen. Ito si Zhou Hao. Sina Zuxu at Yuan Chong. Junior sister yon, malinaw na iba ang trial na ito kaysa dati. Hindi namin pinapalaki ang mga tamad sa grupo. Ano ang ibig mong sabihin sa pagdala ng ganyang tao dito? Wala akong oras para ipunin ang bangkay niya. Hindi ko inasahan yan. Ika-9 na antas na ng mandirigma. Hahaha. May reklamo ka ba, Zhou Hao?
O ikaw, Zyuxu. Nagpapaalam lang ako sa inyo. Hindi ako nandito para makipag-usap. Kailangan ko pa ba ang pagsang-ayon nyo sa pagpasok ng kasama ko sa grupo? Junior sister yon. Kapag nadagdagan pa ng isang tao ang grupo, maaapektuhan ang lahat. Malaki ang reklamo mo. Pwede ka namang umalis sa grupo. Pinipigilan ba kita? Yuan Cheng, sinasabi ko sa'yo. Alinman ay 5 tao ang isang grupo. O kaming dalawa ni Lin Chen ang magiging grupo. Ikaw. Nangako ako kay Ate Muksui na kailangan kitang isama. Ang salita ko ay batas. Sige na, pero sa napakahalagang trial na ito, hindi ko siya espesyal na poprotektahan. Narito ako. Kailangan mo pa ba ako? Nagsisimula na ang trial. Binubuksan na ang kabundukan ng Yue. Ihagis siya rito. Hindi aabot ng 1 oras. Kakainin siya ng mga halimaw. 30 lipa sa unahan. Doon pa lang may mga halimaw. Junior sister yon, limitado lang ang bilang ng mga bakal na token ng puntos. Dapat nating bilisan. Tama ang sinabi ni Kuya yon. Ginagawa natin ito para maitaas si ate yon. Hindi pwedeng dahil lang sa kanya. Maapektuhan tayong lahat. Kayo lang ang nagmamadali. Sige na nga. Dahil ganyan mo siya alagaan. Bagalan na lang natin at hintayin siya. Gusto ninyong iwan ako? Ipapakita ko sa inyo ang aking galaw. Mga kasama, bilisan na lang ninyo. Kung hindi ako makasabay, ako ang may kakulangan sa lakas. Lin Chen, huwag kang magpabida. Ang bilis ng isang nasa antas ng martial master ay hindi mo kayang sabayan. Tama ang sinabi ni junior sister yon. Sa bilis ko, kahit mapatid ang mga paa mo sa kakatakbo, hindi mo pa rin ako maaabutan. Mas mabuti pang huwag ka nang magpumilit. At huwag kang magmalaki. Ang tanga, napakabilis mong napahulog sa pain. Iyan ang kapahamakan mo. Ang galing ng galaw mo. Hindi ko inakalang ang galaw ng isang nasa ika-6 na antas ng mandirigma. Ay kaya palang sumabay ng madali. Sa pinakamabilis na takbo ni Yuan Chong. Ha? Anong nangyayari sa batang ito? Kaya niyang sabayan ng madali ang pinakamabilis kong takbo. At mas mabilis pa nga sa akin. Hindi. Siguradong gumamit siya ng espesyal na galaw. Sino sa unahan ang nagkukubli at nagtatago? Ano ang balak mo? Kung hindi ka pa rin lalabas. Huwag mo akong sisihin kung kumilos na ako. Nagbigay galang na ako, kapatid na Yuan. Ang mabuting aso, hindi humaharang sa daan. Ano nang balak niyo? Yun siyang. Ito ang alitan ng aming pamilya Murong at ni Lin Chen. Mas mabuti pang huwag kang makialam. Kapatid na yun, hindi maliit ang lakas ng pamilyang Murong. Talaga bang ipaglalaban mo ang taong iyan? At lalaban ka sa pamilyang Murong? Sa mga disipulong pumasok sa kabundukan ng Yue ngayong pagkakataon, halos 100 ang mula sa pamilyang Murong. Paano natin haharapin ang mga demonyong hayop? Habang nagbabantay pa sa pamilyang Murong, nagbitaw na ng salita ang pamilyang Murong. Basta hindi kayo makikialam. Bago matapos ang pagsubok, bibigyan ng bawat isa ng bakal na plek na may 10 puntos. Hindi na kailangang magsapalaran nyo. Makakalusot na kayo agad sa pagsubok. Hindi ba't napakaganda noon? Totoo ba yan? Sa usaping ito, bilang fiancé ng pamilyang Murong, hindi ba ako pwedeng magpasya? Yun siyang, humingi ka na ng tawad ngayon. Magpapanggap akong walang nangyari. At hindi na rin kikilos laban sa iyo ang pamilyang Murong. Kung hindi, masyado na akong naging maawain sa inyo. Sino nang mag-akala? Na pati ang tulad mo ay may lakas ng loob na bantaan ako. Ito na ang huli kong babala. Sino mang mangahas galawin siya. Hindi ko patatawarin. Yun siyang. Hindi makakalabas si Lin Chen sa kabundukan ng Yue. Pag-isipan mo ng mabuti. Kung isa sa panganib mo ba ang sarili mo para sa kanya. Siyempre, ang 3 mo pang kasama sa grupo ay mawawalan din ng marami dahil sa desisyon mo. Ang dami mong satsat. Ang tunay na kinang antas ng martial master ay lumalabas sa katawan. Mukhang talagang gusto mong kalabanin ako. Sa pagkakataong ito, ilan sa mga henyo ng pamilyang Murong ang sumali rin sa pagsubok. Hindi maganda ang kahihinatnan nyo. Makikita natin. Lene. Ang batang iyan, tunay na salot. Kailangang alisin agad siya. Kung makukuha agad ni kapatid na yon ang karapatang maitaas ang ranggo. Sa ganitong kondisyon, paano mo pa kami nagagawang pagdesisyonan? Ipinambibili mo pa ang aming kinabukasan sa pabor ng iba. Hindi yata tama yan. Isa lang ang batang ito na nasa ika-6 na antas ng martial master.
Bakit siya ang labis mong ipinagtatanggol? Dumating na tayo rito. Mas mabuting magmadali na at mangaso. Sa maikling panahon, hindi na muling mangangahas ang mga tao ng pamilyang Murong. Kapatid na yon, tama ba ako? Tama naman. Ang mahalaga ngayon ay magmadaling mangaso. Zuhao, Zukso. Kung magdaldal pa kayo ng magdaldal. Huwag na kayong sumama sa akin sa grupo. Mga Shadow Wolf. Mga demonong hayop ng ikalawang antas, unang baitang. May bakal na plek na may 10 puntos ang bawat isa. Lahat sabay-sabay habulin sila. Napakabilis ng mga Shadow Wolf. Ngunit mahina ang pag-atake at depensa nila. Kung maaabutan sila, makukuha na natin ang 10 puntong iyon. Sa wakas, nagkaroon din ako ng pagkakataon. Balak mo pa ring tumakas. Yuan Chong, gusto mo akong patayin? Ha. Patayin ka, Lin Chen. Sa kakarampot mong lakas, hindi ka pa nga karapat dapat dungisan ang mga kamay ko. Matalino si kapatid na Yuan sa pagbasa ng sitwasyon. Bago matapos ang pagsubok. Labanan para sa medalya ng puntos. Ayon sa sabi. Ilan, mas mabuti nga kung ganoon. Kawawang nilalang sa ika-6 na antas ng Martial Master. Ikaw ang kusang umaamin ng pagkatalo. O kami ang gagalaw. Sa antas niyong ika-9 na Martial Master, nagawa pa ninyong pigilan ako. Hahaha. Ika-9 na antas ng mandirigma, ha. Mukha ngang may kakayahan. Kung hindi, sa isang tabas lang ng espada kanina. Bagsak ka na sana. Naglalakas loob kang saktan ako. Babayaran mo ito ng buong kabayaran. Paano nagkaroon ng ganoong lakas ang isang nasa ika-6 na antas ng mandirigma? Hindi ka taka-taka kung bakit ginugugol ng angkan na ito ng ganito karami. Kailangang mapatay din siya. Anong uri ng lihim na pamamaraan ito? Mabilis na labanan, mabilis na pa siya. Muling ang lakas ng dragon ng bituin. Hindi, kasanayang demonyo ito ng pamilya Murong. Ang dating mapagmataas na tila hindi natatakot sa langit o lupa. Peke lang pala ang lahat. Ngayon mo pa gustong tumakas. Huli na yata. Ginoong Murong Jueshao. Narito rin kayo. Narating mo na ang unang antas ng Martial Master. Lene. 2 basura ang pumatay sa isang nasa ika-6 na antas ng Martial Master. Gumamit pa ng lihim na pamamaraan. Talagang nakakahiya sa aming pamilya Murong. Nagkakamali po kayo. Ginawa lang namin yon para mas mabilis matapos ang lahat kaya. Huwag mong sabihin inaapi ko ang mahihina. Maghanda ka na at tapusin kita. Isang tabas lang ang kailangan ko. Kung hindi mo yon kayang lusutan, ano pa ang magagawa ko? Nakakatawa, isang tabas lang ng espada ang gagamitin ko. Kung makakasalo ka, bibigyan kita ng isang landas ng buhay. Bilisan mo ang kilos mo. Kung huli na, magbabago ang lahat. Talagang malakas ang bagsik ng Martial Master Realm. Pero kung magagamit ko lang ang kapangyarihan ng paglunok ng Dragon Jade, baka hindi naman ako lubos na walang laban. Dragon Jade, tulungan mo ako sa unang paglunok ko ngayon. Unang paglunok. Nakaya ko pala. Sugatan na siya, habulin nyo. Hatiin ang habol, hindi siya makakalayo. Ano nang nangyari kanina? Isang bagsak ng Martial Master. Dapat hindi ko yon nasalo. Dragon Jade ang nagligtas sa akin. At ang bahagi ng itim na sword aura na yon. Tila sinipsip ng Dragon Jade. Ang aking lakas ng dragon ng bituin. Kaya ba nitong lunukin ang lakas ng pag-atake? 2 beses lang magagamit ang Dragon Jade bawat araw. Nagamit ko na ito ng 1 beses. Hanapin niyo ng maigi. Puro kasinungalingan ang taong ito. Naglalakas loob siyang galitin ang mga tao ng aming pamilya Murong. Kailangang mahanap siya. Talagang sumusunod siya na parang multo. Pero sakto lang ang dating niya. Kapag may kapangyarihan na ng paglunok ang Dragon Jade. Kahit makaharap ko ang isang nasa Martial Master Realm. May laban pa rin ako. Isa na namang nasa tuktok ng Martial Warrior Realm. Lin Chen, ngayong araw hindi ka makakalipad palayo kahit magkapakpak ka pa. Mamatay ka na. Hindi ba puro salita ka lang noon na isang tabas lang ng espada ang gagamitin mo? At ngayon, ano na? Nabihag ng ganda ni Lin Wan.
Wala ka ng hiya sa mukha mo. Lin Chen, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Puro kasinungalingan ang taong ito. Pinakamagaling siyang maghasik ng alitan. Sa paningin ko si Lin Chen. Patay ka na. Tumahimik ka. Maaari kitang bigyan ng mabilis na wakas. Ako si Lin Chen. Lin Chen, pinatay mo ang mga tao ng pamilya Murong. Kung gayon, bayad mo ay dugo sa dugo. Ngayon, huwag mo nang isipin pang makaligtas at makatakas. Haha. Parang noon pa man ay balak niyo na akong palampasin. At saka, ang dalawang aliping iyon ng pamilya Murong, ako ba ang pumatay? Nagagawa mo pero ayaw mong akuin. Ikaw ang pumatay ng tao ng pamilya Murong. Ngayon, tawagin mo na itong kabayaran ng dugo sa dugo. Kung usapang dugo sa dugo, ang nararapat mamatay ngayon ay ikaw, Lin Wan. At pati si Murong Ju. Huwag ka ng maraming sabi, tanggapin mo na ang kamatayan. Isang tunay na walang hiya na magkapareha. Masyado kayong nagmamadaling pumatay at magsarado ng bibig. Mga tao ng pamilya Murong, magmasid kayong mabuti. Para harapin ako, isang tao sa ika-6 na antas ng martial artist. Kailangan pa nilang magsanib puwersa. Hindi ba ito parang nanghihiram ng pera at saka pumapatay ng saksi? Ang batang Panginoon niyong si Murong Han. Dapat ay napahiya na rin ngayon. Murong Ming, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Gumagawa lang siya ng gulo at naghahasik ng alitan. Tama ba, batang Panginoong Murong Ming? Huwag na huwag niyo siyang bibigyan ng pagkakataong makahinga. Napakasama ng taong ito. Kailangan natin siyang hulihin agad. Hahaha. Murong Ju, mahina at walang lakas ang espada mong enerhiya. Hindi man lang ako masugatan. Huwag kang magmalabis. Hahaha. Totoong ang tuso ka. Ngayon, bukod sa'yo. Ano pang mukha ang maiiwan ng pamilya Murong? Ang espada na ito ay atake ng martial artist realm. Kapag nilamon na ng Dragon Jade ang atake, maaari na naman itong ilabas muli. Murong Ju, iligtas mo ako. Murong Ju. Nag-alinlangan ka pala noon. Lin Chen, ikaw. Hindi ka pa umaalis kapag nanatili ka pa rito. Magsisilbi ka lang na target ng mga pana. Lin Chen, babayaran mo ito sa akin. Unahin nating habulin si Murong Ming. Hindi masama ang lugar na ito. Bihira ang mga halimaw dito. Bagay para sa pagpapagaling at pagsasanay. Kailangan ng Dragon Jade ng panahon para makabawi. Sa tuktok na antas ng martial artist. Ang napakalakas na puwersang ito sa loob ng katawan. Parang hindi naman gaanong naiba sa martial artist realm. Yuan Chong, Lin Wan. Kailangan niyong hintayin ako. Huwag kayong humina bago pa ako makakilos. Kung hindi, mauuna pa kayong mapatay ng mga halimaw. Kapatid yon, kainin mo na habang mainit pa. Ilang araw nang walang balita kay Lin Chen. Mukha kang masayang masaya. Huwag mo akong sisihin, kasalanan ko talaga noon. Noon, nagmamadali akong habulin ang halimaw. Paglingon ko, nawala na si Lin Chen. Masyado siyang mahina. Hindi siya nakasabay sa amin. Kahit may nangyaring aksidente. Hindi na namin yon pananagutan. Ang init, napakainit. Yuan Chong, bakit ka naglagay ng gamot sa karne? Yun siyang, 2 taon kitang matyagang niligawan. Pero bakit hindi ka pa rin pumapayag? Ngayon, araw-araw mo pa rin binibigkas ang pangalan ni Lin Chen. Sinasabi ko sa'yo. Sawa na ako. Yuan Chong, dar mong galawin ako. Kapag natapos na ang pagsubok. Hindi ka palalampasin ni kapatid Muxuy. At si Muxuy naman. Sa tingin mo ba makakauwi ka pang buhay? Papatayin mo ako. Hindi mo ba napansin? Naresolba ko na sina Zuxu at Zhu Hao. Ay. Baliw ka ba, may sakit sa ulo? Hindi ka dapat namamatay ng ganoon lang. Napakaliblib ng lugar na ito. Akala mo may darating para iligtas ka?
Nakakaawa ka talaga. Lin Chen, ikaw nga, nakaligtas ka pa sa pagkubkob ng pamilyang Murong. Nakaligtas ka ng buhay. Pero ang tanga mo. Kanina, nagkubli ka lang sa likod ng puno. Mas mabuti pa nga na lumabas ako pagkatapos kong tapusin siya. Pero ang tanga mo pa ring sumugod at magpakabayani para iligtas ang babae. Sa lakas mo lang. Kaya mo ba? Lin Chen, tumakas ka. Hindi mo siya matatalo. Hahaha, takbo. Sa lakas niya, kaya ko siyang tapusin. Parang dinadaganan lang ang isang langgam hanggang mamatay. Mamatay ka. Tapos ka na. Impossible, Lin Chen, ikaw. Nagtatago ka lang pala ng totoong lakas mo. Ano bang antas ng pagsasanay mo? Tama nga, sabi ko na, isa ka lang palang nasa ika-6 na antas ng yugto ng mandirigma. Wala ka man lang lakas para durugin ang isang langgam. Hindi. Siguradong hindi. Mamatay ka. Huwag mo akong patayin, iligtas mo ang buhay ko. Ganyan niya dapat dinudurog ang langgam. Mukhang nasa ika-9 na antas lang ng yugto ng mandirigma ang lakas niya. Pero ang nasa unang antas ng yugto ng mandirigma na si Yuan Chong. Hindi niya pa rin katapat sa isang galaw. Ano ba ang tunay na lakas ni Lin Chen? Noon, napalibutan ako ng mga tao. Ikaw ang sumagip sa akin. Ngayon, tutulungan kitang tapusin si Yuan Chong. Ituturing ko itong kabayaran sa utang na loob. Paalam. Sandali, nalason ako. Iiwan mo lang ako dito. Kung hindi, ano? Ano na hindi mo nakita kanina? Lin Chen. Noon, bakit ka biglang naglaho? Noong hinabol mo ang halimaw. Si Yuan Chong ang humarang sa akin. At sinadyang ipahamak ang mga tao ng pamilyang Murong. Hindi ka nila mapipigilan. Noon, muntik na akong mamatay ng ilang ulit. Sa swerte, nakaligtas ako at saka ko nakuha ang susunod na pag-angat. Noon, 6 na antas pa lang ang lakas ko sa yugto ng mandirigma. Kung kumilos si Yuan Chong noon, wala na sana akong kahit kaunting puwang para lumaban. Tiyak na nagtatago na naman siya. Paanong may ganito kapakumbabang tao sa mundong ito? Saan ka pupunta? Sa kailaliman ng kabundukan ng Yue para mangaso. Lin Chen, bakit hindi na lang tayo magsama? Ngayon, nagtipon na ang mga malalakas mula sa bawat bulwagan. Ayon sa alam ko, sa grupong ito ng pamilyang Murong, may isang nagngangalang Murong Ju. Isang bagong sumikat na dalubhasa sa martial arts sa bulwagan ng White Tiger. Nagkalat sila sa 4 na panig para maghanap ng mga bakal na token. Mas may lamang tayo kung magkakasama tayo. Mukhang may ibang pakay si Murong Ju. Nasa tabi pa rin ni Murong Ju sina Murong Ming at ang iba pa. Pero ang mga hindi sumunod ay pinigilan at inapi. Mabuti na lang. Pero, ito ay tatak ng Zuke sa kabundukan ng Yue. Tiyak na may malaking nangyari. Kung hindi, hindi sisiklab ang tatak ng Zuke bilang hudyat. Tara, tingnan natin. Lin Chen, iyong matangkad na lalaki roon ay si Inlay. Kamakailan lang ay umangat siya hanggang sa 3 antas ng yugto ng mandirigma. Kung antas lang ng lakas ang pag-uusapan, may tuturing na. Siya na ang pinakamatibay na bagong salta sa ating bulwagan ng Zuke. Yun siyang, hinihintay ka na namin. Bilisan mo. Pinaplano namin kung paano lulupigin ang 2 antas na halimaw. Pumunta ka sa kabila, may nakatalagang himpilan ng mga utusan doon. Anong utusan? Kaibigan ko si Lin Chen. Talagang hindi mo alam ang kabutihan. Napakahalaga ng panghuli sa halimaw na may 500 puntos. Sinadya kitang hintayin. Ano ba yang asta mo? Nakaabot na ako sa antas ng Martial Master. Wala ka pang karapatang makipag-usap ng masinsinan. Ano ngayon? Mas mahusay ba ang mga tao sa tabi ni Yun Xiang kaysa sa iba? Kuya Yin, ikaw ang kakain ng karne. Kami, makikisawsaw na lang sa sabaw. Sino ka para magsalita? Ikaw ang pinakamatibay na bagong salta sa bulwagan ng Zuke. Sinasabi ko sa'yo. Kapag sasama ako kay Lin Chen, sabay kaming darating.
Kung aalis, sabay tayong aalis. Huwag mo siyang tawaging utusan sa bawat bukang bibig mo. Nakakaumay pakinggan. Hindi ba si Yuan Chong ang sumusunod kay Yun Xiang? Bahala na, pangangaso ang nasa harap. Hindi muna natin siya papansinin. Haha, ako pala ang naging padalos-dalos. Dahil kaibigan ka ni Yun Xiang. Halika, pag-usapan natin. Iyan pa rin ang tama. Lin Chen, kung magtatagumpay tayo sa pangangaso, malaki ang pakinabang yon sa atin. Ano ang palagay mo? Narinig kong balak niyong kukubin ang mutadong itim na baluting dambuhalang butiki. Sa dami ninyong iyan lang. Hindi pa sapat para pantapal sa ngipin nito. Murong Ju, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang halimaw na ito ay sa angkan ng Murong. Kung marunong kang umunawa ng sitwasyon, lumaslas ka na. Murong Ju, sobra ka namang mapang-api. Ang mga halimaw sa kabundukan ng Yue. Kung sino ang may kakayahan, siya ang pumatay. Bakit ko pa ipapasa sa'yo? Ikaw si Lin Chen. Ang taong nagpasama sa pangalan ng angkan kong Murong. Hindi mo ako kayang galawin. Hahaha. Isa ka lang na nasa ikasyam na antas ng martial master, pero ang tapang ng bibig mo. Hahaha. Nakakatuwa ang taong ito. Kaharap si Murong Ju, ni kaunting takot wala sa mukha. Isa na namang hindi alam ang lawak ng langit at lupain. Ngayon, ang angkan ng Murong ay kukubkubin ang mutadong itim na baluting dambuhalang butiki. Ang ayaw mamatay. Lumayo kayong lahat. Sobra ang kayabangan ni Murong Ju. Ano ang gagawin natin? Sundan natin at tingnan. Parang mantis na dumadagit sa sikada. May maya namang nakaabang sa likod. Nakarecover na ang Dragon Jade matapos ang 2 beses nitong paglamon, sapat na yon. Makinig ang lahat sa utos. Palibutan ito at hintayin nitong magpakita ng kahinaan. Sabay-sabay tayong sumalakay. Nakita na tayo. Lahat, buong lakas na atakehin ito. Sobrang lakas nito. Hindi natin ito kalaban. Umatras na tayo. Hindi muna, maghintay pa tayo. Hindi magpapakamatay ang angkan ng Murong. Naghihintay lang sila na may ibang maging pambala sa kanyon. Pero, kapag halos ubos na ang lakas nila, saka tayo sisibat. Nariyan pa rin ang 2 beses na paglamon ng Dragon Jade. Sapat na yon para patayin ang hayop na ito. Malapit na siyang bumigay. Lahat, sugod. Murong Ju, kung gusto mong magpakabayani, ikaw na lang ang sumugod mag-isa. Ayaw naming madamay sa libing. Tama, ang buhay ng mabangis na nilalang na ito ay 500 puntos. Pero kailangan mo munang mabuhay para magamit iyon. Kayong lahat. Umatras na lahat. Lin Chen, umalis na rin tayo. Hindi. Ngayon, tayo na ang kikilos. 2 beses na itong nilamon pero narito pa rin. Sapat na. Baliw ka ba? Ika-2 antas na siyam na ranggong halimaw yan. Malubha na itong sugatan. Kung hindi natin ito papatayin ngayon, kailan pa? Baliw ka ba? Ika-2 antas na siyam na ranggong halimaw yan. Malubha na itong sugatan. Kung hindi natin ito papatayin ngayon, kailan pa? Hakbang ng anino ng bituin. Palad na sumusunog sa langit. Napakalakas ng puwersa. Tagumpay. Wala ring silbi kahit 2 beses nang nilamon ng Dragon Jade.
Buti na lang. Ay, Lin Chen, napakagaling mo. Iwan mo muna sa akin ang metal na plaka ng mga puntos. Hatiin natin paglabas. Iwan niyo ang plaka ng mga puntos. Papalampasin kita ng buhay. Bakit? Dahil kabilang ako sa pamilya Murong. Dahil sa lakas ko sa ikalawang antas ng Martial Master. Murong Ju, huwag kang lumabis. Kami ang pumatay sa halimaw na ito. Kung hindi namin siya nasugatan, hindi niyo siya mapapatay. Kung marunong kayong makiramdam, ibigay niyo ang plaka. Hindi ko na kayo papanagutin sa nakaraan. Murong Ju, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Tumakbo ka na ngayon, hindi kita papatayin. Hinahanap mo ang kamatayan. Ay! Anong klase ng eskrima yan? Sa susunod na hiwa, buhay mo ang kapalit. Wala pa ring silbi kahit 2 beses nang nilamon ng Dragon Jade. Gusto mong subukan? Lin Chen. Masyado kang mapanganib. Maaaring magamit si Murong Ming na yon. Iba siya sa kapatid niya. Ano ang plano mo? Hanapin muna sila. Hindi basta susuko si Murong Ju. Siguradong hahanapin niya sina Lin Wan at Murong Ju para magkaisa. Dam na Lin Chen. Hindi ko siya palalampasin. Kuya, mukhang hindi simple si Lin Chen. Maliwanag na nasa rurok lang siya ng Martial Master. Pero nasaktan ka pa rin niya. Samantalang ikaw ay nasa ikatlong antas ng Martial Master. Ano bang alam mo? Sigurado siyang gumamit ng kung anong lihim na masamang paraan. Paano nagkaroon ang pamilya Lin ng ganoong teknik? Hindi pwede, hindi ko siya kayang harapin mag-isa. Kailangan ko ng tutulong. Sino? Si Murong Ju at si Lin Wan. Mas gusto nilang patayin si Lin Chen kaysa sa atin. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Hindi mapagkakatiwalaan ng taong iyon. Pati sarili niyang tao kaya niyang patayin. Ano pa ang ikakatakot mo, pansamantala lang tayong magtulungan. Kapag naayos na si Lin Chen, maaari na nating ayusin sila pagkatapos. Halina, hanapin natin sila. Ano nang pakain ninyo sa amin? Kung may sasabihin kayo, bilisan nyo. Magkaisa tayong patayin si Lin Chen. May plano ka. Pinatay ni na Lin Chen at Yun Xiang ang mutadong higanteng itim na armoradong butiki. Nakakuha sila ng plaka na may 500 puntos. Sabay-sabay tayong umatake. Dakpin sila. Hatiin ng pantay ang mga plaka ng puntos. 500 puntos mukhang hindi masama. Lin Chen, Lin Chen. Sa wakas, mamamatay ka na. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano katatakas. Lahat sila ay gustong patayin si Lin Chen. Pero iniligtas ni Lin Chen ang buhay ng kapatid ko. Ano ang dapat kong gawin? Ayos na. Bukas ng umaga, hahanapin natin sila. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Mahaba ang gabi, mas maraming pwedeng mangyaring gulo. Pumunta na tayo ngayon. Mas mabuting habulin na sila habang hindi pa sila nakakalayo. Lin Chen. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan, Murong Ju. Kahapon, pinalampas kita. Hindi mo alam pahalagahan at bumalik ka pa para humarap sa kamatayan. Tigil na ang satsat, tanggapin mo ang kamatayan. Ay! Lalo pang lumakas ang lakas niya. Sabay-sabay tayong umatake, huwag siyang bigyan ng pagkakataong makabawi. Lenwei. Binibining yon. Huwag kang gagalaw, ayokong saktan ka. Ikaw, kanino ka kumakampi?
Ako, hindi ko alam. Paano ko naman magagawa iyon? Sa tuktok ng antas ng Martial Master. Maaaring kalaban natin siya. Sino ang nagsabing nasa tuktok ako ng antas ng Martial Master? Ha? Kailan ka nag-breakthrough sa antas ng Martial Master? Noong nakaraang gabi lang. Malaki ang nalugi mo sa akin. Malaki. Kayong lahat ang nagpatalo sa akin ng husto. Pinalabas ninyo ang nakatagong lakas ko. Takbo, hindi siya tao. Hahaha. Lin Chen, ayos ka lang ba? Ayos lang, may isa ka pang pagkakataong lumamon. Itago mo siya bilang reserba. Lin Chen. Ayokong maging kalaban mo. Kapatid ka ni Murong Ju. Ginamit lang nila ako. Si Lin Wan at si Murong Ju. Nagsanib puwersa sila para nakawin ang itim na plaka ng puntos. At pumatay sila ng mga tao ng pamilyang Murong. Ang sakuna ng pamilya sa iyo nila ibinunton. Kaya pala sabik na sabik kang patay ni Murong Ju. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Iniligtas mo ang buhay ng kapatid ko, bagamat hindi niya ito pinahalagahan. Pero hindi ko kayang kalimutan ang utang na loob at ipagkanulo ang katarungan. At hindi mabubuting tao sina Lin Wan at Murong Ju. Maaga o huli, sasaktan nila ang kapatid ko. Sa wakas, nakikita mo na ang tama. Hindi ko gagalawin ang kapatid mo. Pero kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Anong bagay? Ano ang sinabi mo sa kanya? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Humanap muna tayo ng mapagpapahingahan. Kailangang manatiling nasa pinakamainam na kalagayan ang Dragon Jade. Ginamit mo ang napakahalagang elixir para iligtas siya. Iwan mo siyang buhay. Magagamit pa yan. Ano ang gagawin nyo? Narito kami para iligtas ka. Kung hindi dahil sa amin. Matagal ka ng patay. Nakakatawa. Bilang batang Panginoon ng pamilyang Murong, ako pa ang tinambangan ng mga tao ng pamilyang Murong. Pero isang kaaway ng pamilyang Murong ang nagligtas sa akin. Ang itinuturing kong kaaway ay isa lang na tao. Hindi ang buong angkan ng Murong. Lin Chen, nagkamali ako ng hinala sa'yo. Ibibigay ko sa iyo ang plaka ng 100 puntos. Pakiusap, iligtas mo ang kapatid ko. Ako na ang kukuha ng plaka ng puntos. Ang kapatid mo ay hinabol ni na Murong Ju at Lin Wan. Kung ayaw mong mamatay siya. Sige, naniniwala ako sa'yo. Nagsimula na ang tunay na pangangaso. 2 beses nang lumamon ang Dragon Jade, pero sapat pa rin ang lakas nito. Ibig mong sabihin sina Murong Ju at ang mga kasama niya. Sinasalakay nila ang mutated na higanting butiki na may itim na baluti. Tingnan natin. Bilisan mo, hindi pa handa. Dam, wala talagang kahit ano. Murong Ju, pinaglalaruan mo ba ako? Hindi ba sabi mo tutulungan mo akong magtipon ng score token? Ngayon, wala ni isa. Ikaw mismo ang nakakita na hinanap ko yon. Saan ko ba yon itinago? Kung hindi pa rin natin makuha ang score token. Huwag mo akong sisihin kung isiwalat ko ang lahat. Kapag nalaman ni Murong Han ang tungkol sa atin, mas malala ang kalagayan mo kaysa sa akin. Maging masunurin ka na lang at sundin mo ako. Iyan maghanap pa kayo. Bago magbukang liwayway. Gusto kong makita ang mga puntos. Lin Wan, Lin Wan. Kung hindi mo ako ginawa ng ganoon noon, baka naalala ko pa rin ang dati nating damdamin. Ngayon, naging kagamitan ka na lang ng ibang tao. Sarili mong gawa yan. Nagsimula na silang sumalakay sa mutated na higanting butiki na may itim na baluti.
Panahon na para kumilos. Malubha na ang mga sugat niya. Mga disipulo ng bulwagan ng Zuke sa lakay. Isang buhos, tuloy ang sigla. Kung hindi natin siya papatayin agad. Papatayin tayo ng halimaw na ito. Hindi na sapat ang mga pambala sa kanyon. Kailangan ko munang tumakas. Kung kanya-kanya tayo, mamamatay tayong lahat. Tama. Sino mang mauna, hinding-hindi ako ang unang susugod. Tapos na tayo. Ay. Umatras. Umatras na kayong lahat. Ah. 5. Mga taga-murong, sundin niyo ang utos ko at umatras kayong lahat. Kung makakapagsanib tayo ng lakas. Siguradong mapapatay natin ito. Sayang, walang nangunguna. Kung walang nagkikimkim ng masamang balak. Paano mangyayari ang ganito kalubhang kapinsalaan at pagkamatay? Tanging mga tanga lang ang sasama sa kanya para mamatay. Ah. Ate yon, tulungan mo si Kuya Lin. Malubha ang sugat ng halimaw na ito. Pagsama-samahin ang lakas at patay nito. Makakakuha kayo ng 500 puntos. Kung noong una. Gaganyan ba nila tayo? Kuya Lin, kami ang may kasalanan noon. Pakiusap, iligtas mo kami. Tandaan nyo. Si Lin Chen ang nagbigay sa inyo ng pagkakataong mabuhay. Tumayo kayo. Umatras kayo sa gilid. Bakal na token na may 500 puntos. Paano natin paghahasyan ang mga puntos na ito? Ikaw na ang bahala sa paglalaan ng lahat ng puntos. 2 beses mo na akong sinagip. Natural lang na ikaw ang magpasya. Gusto mong maging kampiyon ng mga baguhan. Sino ba ang hindi gusto niyan pero kailangan mo rin ng ganoong lakas? Ako muna ang mag-iingat nito. Pagkalabas natin, saka natin paghahasyan. Ang teleportation array ay bukas lang sa loob ng isang insenso, bilisan nyo at umalis na. Lin Chen. Huwag kang makalabas ng buhay. Kapatid. Buhay ka pa. Kuya, kinamkam ni Linwan at Murong Han ang mga score token. Pinatay nila ang mga tao ng pamilyang Murong. At ipinasa ang sisi kay Lin Chen. Dam, bakit buhay pa si Murong Ming? Kapag nagsalita siya. Narito na si Murong Han. Kuya Murong Han. Sa pagkakataong ito, may paglalaban ba natin ang dangal ng angkan Murong? May kumpiyansa ang bagong dating na hari. Narito si Young Master Murong Ju. Sa kabundukan ng Yuye, inalagaan niya ako ng husto. Maganda ang ginawa mo. Bibigyan ka ni Murong Ju ng ilang gamot na espiritu. Para tulungan ka sa paglinang. Dapat mo siyang lubos na pasalamatan. Dahil hindi namatay si Murong Ming. At hindi rin niya ako agad ibinunyad. Malamang gusto niya lang ng pakinabang. Imposibleng makalabas siya ng buhay. Murong Ju, ano ang iniutos ko sa'yo? Sinabi ko na, hindi siya makakalabas ng buhay sa kabundukan ng Yuye. Haha, Murong Han. Niloloko ka na sa harap mo, hindi mo pa rin alam. Ano ang ginawa mo roon kasama ang iyong mapapangasawa? Malinaw ba sa'yo? Ako mismo ang nakakita. Si Linwan at Murong Ju ay palihim na nagnakaw ng plaka ng puntos. Pumatay pa sila ng mga tao sa angkan Murong. At ipinasa ang sala kay Lin Chen.
Tunay na tunay. Nagkakalat lang sila ng kasinungalingan. Buong puso akong naging tapat sa'yo. Nangahas ka pang humarap at magpaliwanag. Si Lin Chen na yon, pinilit niya ako. Kaya ko lang hinangad na mamatay siya. Sinong mangangahas tumabi sa panig niya? Ngayon, hindi ako magiging maawain sa sinuman. Kuya Lin, iligtas mo ako. Hindi tulad ni Murong Ju na ginawang panangga ang sarili niyang angkan. Hinahanap niyong kapwa ang kamatayan. Ngayon, ang dapat linawin ay sina Lin Wan at Murong Ju. Lahat ng ito ay dahil pinilit ako ni Murong Ju. Hindi niya matapatan ang lakas ko. Kaya hindi ako nangahas lumaban. Totoo ang sinasabi nila. Ay. Ay. Matagal na kitang binalaan. Anong uri ba siya ng tao? Pinagnasahan ni Murong Ju ang mga puntos. Pumatay ng kapwa kasapi ng angkan. Naipatupad ko na ang parusa sa kanya rito mismo. Binigyan na kita ng napakalaking regalo. Hindi mo man lang ako pasasalamatan. Salamat, ihahatid pa kita. Sapat na, Murong Han. Wala akong pakialam kung linisin mo ang sarili mong angkan. Huwag mong sabihin sa harap ko pa mismo ay gusto mo pang gumalaw. Bago pumasok sa kabundukan ng Yue, napakalakas ng iyong mga yabang. Lumalabas na puro maruruming paraan lang pala ang pinanghawakan mo. Hahaha. Lin Chen, bakit mo ako tinatrato ng ganito? Lin Wan, minsan ko nang sinabi sa'yo na kung mabubuhay ka. Dahan-dahan mong mararamdaman kung ano ang tawag sa pagkapahamak. Ang pagpapahirap mo sa akin. Sisingilin ko sa'yo ng daang ulit, libong ulit. Nagnanasa ako sa kapangyarihan, ano ang mali roon? Mas maswerte ka lang kaysa sa akin. Noong agawin mo ang lakas ng dragon ng bituin ko. Bakit hindi mo banggitin ang swerte? Gusto mong maging bagong hari ng mga baguhan. Gusto mo ring magpakabagong pinuno. Nasa akin ang ganito karaming puntos. Ako ang bagong hari ng mga baguhan. Lin Chen, nananaginip ka lang. Sayang at wala ka ng pagkakataon. Tapos na ang pagsubok. Tumahimik kayong lahat ng mga disipulo. May ilang aberya sa pagsubok na ito. Pero hindi nito maapektuhan ang resulta. Susunod, pipiliin ang bagong hari ng mga baguhan. Ihahati ang mga gantimpala. Bago ito, ipinahahayag ko. May nakahuli at nakapatay sa binagong higanteng halimaw na may itim na baluti. Nakakuha siya ng 500 puntos. Ano, may nakahuli sa binagong higanteng halimaw na may itim na baluti. Maaaring si Kuya Lin ba yon? Tiyak na si Senior Brother Lin yon. Lahat, isumite ang inyong mga puntos. Pagkaraan ng isang insenso, i-anunsyo ang bagong hari ng mga baguhan. Ang low-key mo talaga. Gusto kong makita kung paano sila akyat ng ganoon kataas. Anong mukha kaya ang ipapakita nila kapag bumagsak na? Kung alam ko lang na ako pala ang hari ng mga baguhan. Paano mo nagawang manatiling ganoon kalma? Ano, napatay na pala ang mutanted na itim na nakasuot na dambuhalang sawa. Kaya ba si Senior Brother Lin yon? Tiyak na si Senior Brother Lin yon. Ilan ang puntos mo? 420 puntos. Si Shuang. 676 puntos. Si Huang Ying. 706 puntos. 706 puntos, kung gayon, si Huang Ying na talaga ang hari ng mga baguhan sa batch na ito. Pagkaraan ng isang insenso, i-anunsyo ang bagong hari ng mga baguhan. Ang low-key mo talaga. Gusto kong makita kung paano sila akyat ng ganoon kataas. Anong mukha kaya ang ipapakita nila kapag bumagsak na? Ang hari ng mga baguhan sa batch na ito. Lin Chen ang bulwagan ng Zuke. Paano nga ba siya magiging iyon?
Iniligtas kami ni Senior Brother Lin. Ang maging hari ng Xinchen ay lubos na nararapat. 1,240 puntos. Kung alam ko lang na ako pala ang hari ng mga baguhan. Ikalawa hanggang ika-10, Yun Xiang, Huang Ying, Si Shuang, Murong Ju, Yin Li, Murong Ming, Lin Wan. Murong Ju, Yin Lai, Murong Ming, Lin Wan. Ang bawat punong tagapamahala ay magbibigay ng hiwalay na gantimpala. Lin Chen, 8 taon nang walang naiuwing hari ng mga baguhan ang bulwagan ng Zuke. Makakakuha ka pa ng dagdag na gantimpala. Ang galing naman ng isang hari ng mga baguhan na yan, hahaha. Ano ba ang problema, Murong Han? Ika-8 antas ng mundo ng mandirigma. Para masubok ang hari ng mga baguhan, kailangan mong sumali sa malaking paligsahan ng sekta. Lin Chen, sa loob ng 7 araw, hihintayin kita. Dinala mo ang kahihiyan sa pamilya Murong. Babayaran kita isa-isa. Hindi ka nagsasalita. Akala ko nakaalis ka na. Nakuha ni Lin Chen ang titulo ng hari ng mga baguhan. Karangalan ito ng ating bulwagan ng Zuke. Dagdag na gantimpala, 5,000 ang bag. 10 butil ng espiritong halimuyak. Binabati kita, Senior Brother Lin. Noon sa kabundukan ng Yue. Kung may pagkukulang ako. Patawad na po. Tinanong kita kung bakit. Kung ikaw ang hari ng mga baguhan. Hindi ka ba makikipagtagisan sa akin? Pero huwag kang mag-alala. Hindi pinapahintulutan ng sekta ang pagpatay sa kapwa-disipulo. Maraming salamat, Senior Brother Lin. Yin Lai. Sa lakas mo ngayon. Hindi mo kayang takutin si Lin Chen. Hahaha. Lin Chen. Napakalakas ni Murong Han. Pero may takdang oras ang paligsahan. Kailangan mo lang makatiis hanggang maubos ang isang insenso. Sisikapin ko ang buong makakaya ko. Matagal nang nawawala ang aking ama. Palaging itinago ng aking ina ang liham na ito. Ang lihim ng pamilya Lin na binanggit sa liham. Baka may kaugnayan sa Xinchen Hall. Murong Han, magkikita tayo sa loob ng 7 araw. Bago yon, kailangan ko munang alamin kung saan nagpunta si ama. Hindi mapapawi ang mga bituin. Muling isisilang ang mandirigmang dragon. Pagkaraan ng pagkabasag, saka muling tatayo. Paghawak ng ganap na kontrol. Dumaan din dito ang iyong ama noon. Ano ang sinabi mo? Ngayon pa lang nagsisimula ang pamana ng Xinchen Hall. Lin Yuntian, mas may talento ang anak mo kaysa sayo noon. Chenner. Sa wakas, narating mo rin ang hakbang na ito.